Katapusan na ng trabaho ko kapag nagsalita ka Garen, banta niya rito. Tumawa si Garen, ulol, nasa tapat na sila ng timba, marami ang tao roon dahil abala sa kani-kanilang ginagawa, ang iba ay umiigib, ang iba naman ay naglalaba, may mga batang naliligo rin roon habang naglalaro. Nakangising nagpatuloy sa pagkukwentuhan sina Clark at Garen, nang madako ang tingin ni Clark sa kanan ay naluso ang ngiti niya dahil sa nakita. Si Nathaliya, may bitbit itong maliit na balde, bigla niya iyong nabitawan at dahan-dahan na napaatras nang makita sina Garen at Clark. Nagulat si Nathaliya at natakot, itinaas ni Clark ang kamay sa kaniya upang batiin siya ngunit biglang pumihit patalikod si Nathaliya at tumakbo palayo sa kanila, hinabol nila ito. Nathaliya sandali, sigaw ni Clark, ngunit hindi lumingon si Nathaliya at naiwan pa niya ang kanyang gomang tsinilas. Tumakbo nang tumakbo siya palayo kina Garen at Clark. Huwag na nating habulin Clark at baka mas lalong magpakalayo-layo, hinihingal si Garen nang marating ang kinatatayuan ni Clark. Huminto rin ito nang mawala sa paningin nila si Nathaliya. Natakot kaya sa atin? Bulong ni Clark, malamang, kaya hayaan na muna natin, baka kung saan pa pumunta, sapat nang nalaman nating buhay siya at nandito lang sa bansa. Magkasunod-sunod na tumango si Clark, bumalik na tayo at ipaalam natin kay Sir Rio. Sumang-ayon si Garen, Tara, madilim na ang langit, wala siyang suot na tsinilas habang tumatakbo si Nathaliya palayo sa tagig. Para siyang hinahabol ng alulong ng aso habang walang lingon na tumatakbo palayo kung saan niya nakita sina Clark at Garen. Natakot siya sa kanila kaya siya tumakbo sa mga ito, lalo na at nalaman niyang laman ng buong balita ang kanyang ama. Hindi man lang niya matandaan kung sumakay ba siya ng jeep o tumakbo na lang, malalim na ang gabi nang makarating siya sa Quiapo kung saan ang Muslim area, ang pagod niya at uhaw ang nagpahina sa kanya, hanggang sa maaninag niya ang isang vendor sa gilid ng kalsada. Pinilit niyang lumapit roon upang makahingi ng tubig dahil kumakalam na ang kanyang sikmura at mauuhaw na rin. Nang tuluyan siyang makalapit sa vendor sa gilid ng kalsada ay nawalan siya ng malay at napahandusay sa kalsada. Napadilat ng mata si Nathaliya nang makarinig ng nag-uusap, ang sinag ng araw na sumusuot sa kahoy na dingding ang samalubong sa kanya, bahagya pa siyang nasilaw at muling napapikit. Lola gising na po ang babae, tuluyang napadilat si Nathaliya nang marinig ang sumigaw, napaupo siya bigla at nagtatakang napatingin sa dalawang tao sa loob. Isang dalaga na mas bata sa kanya at isang bakla. Nasaan ako? Bigla niyang tanong sa dalawa. Hi, Marting bati sa kanya ng bakla, nakasuot ito ng mixing palda at off-shoulder na damit, ang mukha naman ay hindi makilala sa colorate. Sumagot ang isang dalaga, nandito sa bahay ni Lola, tinulungan ka niya kahapon nang mawalan ka ng malay sa kalsada, nakangiti nitong sagot. Napahilot ng sentido si Nathaliya nang maalala ang sinapit, oo nga pala at dahil sa pagod at gutom niya kahapon ay nawalan siya ng malay. Anong lugar ba ito? Dahan-dahan niyang tanong sa dalawa niyang kasama sa maliit na kwarto. Ngumiti ang bakla, nandito ka sa Quiapo, malapit lang ang Grand Mosquito, itinaas-taas pa ang kilay niya kay Nathaliya, ang mga daliri niya ay malentik habang nagpapaliwanag. Ngumiti rin ang dalaga sa kanya bago inilahad ang palad. Ako si Du, nakangiti pa rin ito nang ipakilala ang sarili, ikaw anong pangalan mo? Dagdag tanong niya. Tinanggap ni Nathaliya ang kamay ni Du, mabait at maamo kaya nagustuhan niya ito. Nathaliya ang pangalan ko, alanganin niyang sagot. Magugustuhan kaya siya ng mga ito bigla niyang natanong ang sarili niya. Nathaliya, tili ni bakla, nagulat pa sina Nathaliya at Du nang tumuli ito ng malakas. Sinaway siya ni Du kaya naman nagtakip ito ng bibig. Siya si Tim, si Du na ang nagpakilala para sa kanyang Marting kapatid. Ninitian siya ni Nathaliya kahit patuya itong nakatingin sa kanya. Ikinagagak kung makilala ka Tim, mahinang sabi ni Nathaliya. Nax, ikinagagalak, ang lumang henerasyon ka naman Nathaliya, pinaikot nito ang mga mata at nagpapay ng kamay na akala mo ba naman ay naiinitan. Pinagtawanan siya ni Nathaliya at Du, hindi nagtagal ay pumasok ang matandang babae, sa isip ni Nathaliya ay ito ang tumulong sa kanya na vendor sa gilid ng kalsada. May dala itong maliit bowl at kutsara, payak lang ang pamumuhay nila kaya naman ang simple ng mga kagamitan. Ngumiti siya kay Nathaliya, iya, gising ka na pala, salamat sa Diyos, pagkatapos niyang sabihin iyon ay inilapag niya sa harapan ni Nathaliya ang dala niyang lugaw. Sinundan iyon ng tingin ni Nathaliya dahil hindi pamilyar sa kanya ang ganong klaseng pagkain. Salamat po Lola.
Salamat rin sa pagtulong mo sa akin kahapon, habang buhay ko itong tatanawin na utang na loob. Ngumiti ang matanda bago nagkamot ng batok. Nako, wala iyon. Kumain ka na at nang magkalakas ka. Tumango si Nat Hailey at nagpasalamat ulit bago nagsimulang kumain, kumakalam na ang kanyang sikmura kaya naman nagustuhan niya ang simpleng lugaw na gawa ng matanda. Nang matapos siyang kumain ay muli na naman siyang tinanong ni Nadu at Tim. Saan ka pala nanggaling? Isang tanong ni Do, bumuntong hininga si Nat Hailey, sasabihin ba niya o ililihim muna? Wala na kasi akong mga magulang kaya palaboy-laboy na ako, biglang nagbara ang kanyang lalamunan nang maalala ang sinapit. Totoong wala siyang pinagkaiba sa palaboy-laboy na tao, wala na siyang magulang at wala na ring kayamanan. Kung ganon iya ay pwede ka na tumira dito sa akin, nakangiti ang matanda na binalingan si Nat Hailey, balak na sana niyang ibaba ang hawak na bowl at kutsara. Nakaramdam ng tuwa si Nat Hailey at kaagad na tumango, kahit paano ay may matutuluyan siya pansamantala. Salamat po, Lola, salamat. Nang bumaba ang matanda ay muli siyang kinausap ni Nadu at Tim. Alam mo parang kahawig mo ng pangalan ang anak ni Don August Pallis, hindi pa kasi nakikita sa publiko ang nag-iisa niyang anak na si Amanda Nat Hailey Pallis, halos laman sila ng newspaper at mga balita sa TV ngayon dahil sa kanyang ama na si Don August, seryosong pahayag ni Tim. Pinigilan ni Nat Hailey ang luhang nagbabadya sa kanyang magkabilang pisngi at tahimik na nakinig. Sinigundahan naman ni Do, akala na nga namin lahat ay sobrang bait ng Don na iyon dahil palagi siyang dumedalaw rito sa tuwing may mga problema dito. Ang mga tulong niya sa mga tao rito ay sobra-sobra pero sa likod pala noon ay may itinatago siyang kasakiman at puro galing sa illegal na trabaho ang mga bigay niya. Napapailing rin na kwento ni Do, ganun na pala ang apekto ni Don Ogset sa kanila. Buti nga hindi sumasakit ang tiyan natin sa mga bigas na supply niya, natatawang sabi ni Tim. Fan na fan ka nga niya Tim, tukso ni Do, inisnob niya si Do, noon at hindi na ngayon. Patuloy lang na nakikinig si Nat Hailey kahit na nasasaktan sa mga nangyari, minsan na siyang pinanghinaan ng loob dahil sa sinapit ng kanyang ama na siya mismo ang may kagagawan, kung hindi siya nagsumbong sa mga pulisya ay maaring magkasama pa sila ng Daddy August niya hanggang ngayon. Kabanata 38, Third Person POV, makalipas ang isang taon. Taho, puto, bebangka, mga suki halina kayo, mainit-init pa, sigaw ng matandang si Dolores habang nasa gilid ng kalsada kung saan rin ang maliit niyang bahay na inuupahan. Napabalikwas ng bangon si Nat Hailey nang marinig ang boses ni Lola Dolores, sa tuwing umaga ay ganito ang eksena dito sa kanila. Palaging nauunang magising si Lola Dolores, madaling araw pa lang ay gising na ito upang lutuin ang kanyang munting negosyo. Hay ang sipag talaga ni Lola. Bulong ni Nat Hailey, tuluyan na siyang bumangon at nangingiting kinuha ang nakasabit niyang tuwalya para maligo. Mayroon rin siyang pasok ngayon sa pharmacy na kanyang pinagtatrabahuan. Noong ikalawang araw niya rito sa Quiapo ay tinulungan siya ni Tim at Do para ipasok sa kanilang pinagtatrabahuan. Naalala pa niya na medyo nahirapan siya sa pag-apply dahil wala man lang siyang may pakitang ID pero dahil tinulungan siya ng may-ari ng pharmacy ay nakakuha siya ng mga papeles gamit ang apelyido ni Lola Dolores. Bumaba na si Nat Hailey sa maliit nilang sala na karugtong rin ang kusina, inabot niya ang basket ng sabon at isinabit ang tuwalya sa kanyang balikat. Magandang umaga Lola, masayang bati niya sa matanda, nagmano ito sa kanya. Magandang umaga iya, sige na pumili ka na roon sa timba para makaligo ka na. Sabi niya kay Nat Hailey, mahabang-habang pila pa kasi ang kanilang gagawin para lang makaligo. Sige po. Sagot niya rito, gaya ng nakasanayan ni Nat Hailey ay palagi siyang nakikipagsiksikan sa pila at nakikipagtsimisisan na rin habang naghihitay. Hoy, balita ko muli na naman nanggugulo rito si matandang Gilbert, akalain mo ba naman na naghahari rito ng yabang, hindi na sa kaniya itong kinatitirikang ng mga bahay natin dahil bininta na niya ito, panimula noong nasa unahan ni Nat Hailey na ale. Umismad rin ang kasunod, sinabi mo pa bes, ang kupal nga noon ang pangit naman, naiirita nitong sagot. Napangiti si Nat Hailey dahil sa mga naririnig na chismis, ang aga-aga ay chismis na ang agahan nitong mga kapitbahay nila. Mamaya ay itatanong niya kina Tim at Do kung sino si Gilbert na hari ng yabang sa kanilang tinitirahan. Pagkatapos niyang maligo ay kaagad itong tumakbo pabalik sa bahay, nasa pintuan pa lang siya ay dinig na dinig niya sina Tim at Do. Ay kalukat ngayon ka pa naligo, bilisan mo at mahuhuli na tayo sa trabaho.
Tinaasan siya ng kilay ni Tim, aurang-aura na ito na para bang rarampa sa red carpet at hindi papasok sa pharmacy store. Ang aga pa kaya? Hindi pa ako nag-aalmusal, sagot ni Nathalia. Ipinatong niya ang basket ng sabon sa ibabaw ng maliit nilang lababo, binalingan niya ang mesa. Napangiti siya nang makita roon sa ibabaw ang paborito niyang agahan na gawa ni Lola Dolores. Huwag kang magmadali, Nath, hindi lang makapaghintay si Tim na makita ang iniibig niya dyan sa may kanto. Humajek-gik si Du matapos iyong sabihin. May bagong lipat sa kanto kung saan daanan papunta sa pharmacy na kanilang pinagtatrabahuan, Brosco at may lahi. Marites ka talaga, Du. Miyembro ka na ba nila? Naiisinis nitong wika sa kapatid. Pinagtawanan siya ni Nathalia at Du, nilapitan siya ni Nathalia at sinipat ang muka, na mula ang magkabilang pisngi ni Tim. Kaya pala tudo aura ka ngayon ha, dahil may nililihim ka dito sa puso mo, sabay turo ni Nathalia sa dibdib nito. Marting tinabig ni Tim ang kamay ni Nathalia, hindi no, maniwala ka dyan kay Du. Inirapan niya sila, bumuntong hininga pagkatapos ay nagsalita ulit, bilisan mo na lang. Kaya, natatawang umakyat si Nathalia sa itaas upang makapagbihis na matyaga siyang hinihintay ni Du at Tim hanggang sa matapos siyang kumain. Nagmano muna siya kay Lola Dolores nang paalis na sila, naglalakad lang sila dahil ilang minuto lang naman ay makarating nila iyon. Magandang umaga, sabay-sabay silang napalingon sa penanggaling ng baritonong boses, nasa kanto na sila. Kaagad na napakapit si Tim sa lelayan ng damit ni Nathalia at parang bulating hindi mapalagay. Sa isip ni Nathalia ay ito ang lalaking pinag-uusapan nila kanina. Sinuri ni Nathalia ang bruskong lalaki sa kanilang harapan. Matangkad at maputi, mukhang may lahi ito base sa kanyang aura. Good morning, nauutal na sabi ni Tim, itinaas pa niya ang kamay rito. Hi, bagong lipat lang ako dito, sabi niya, ang mga mata ay nasa kay Nathalia. Hilaw na ngumiti si Nat Holly, hindi siya sumagot ngunit ngumiti. Lumapit pa sa kanila ang gwapong lalaki, huminto siya sa harap ni Nathalia at inilahad ang palad. Jensen, nakangiti ito at hinihintay na tanggapin ni Nathalia ang kanyang palad. Sinuko ulit ni Tim si Nathalia, doon pa siya natauhan, nilinggan pa niya. Sa gilid niya sina Tim at Du bago tinanggap ang kamay ni Jensen. Nath, alanganin siyang ngumiti kay Jensenador, tumango si Jensen, ang buong mukha yata ay nakangiti na rin, kinamayan na rin niya sina Tim at Du, pero nagtagal kay Tim ang kanyang palad at parang ayaw itong bitawan kung hindi pa tumikim si Du. Mauuna na kami sa'yo Jensen, may pasok pa kami sa trabaho, si Du na ang nagpaalam at hinayla ang dalawa para maglakad na. Tinawag pa sila ni Tim bago tuluyang nawala sa kanyang paningin. Nang nasa pharmacy store na sila ay hindi na tinantanan ni Tim ang kakahalik sa kamay niyang hinawakan ni Jensenador kanina. Ano ba Tim, tama na nga yan, saway sa kanya ni Du, pinanlakihan niya ng mata ang kapatid, huwag kang manggialam Du. Akin lang siya, hagik-gik niya. Kay Nath naman nakatingin at hindi sayo, nanlalaki ang mga mata ni Tim pati butas ng kanyang ilong, namaywang siya sa harap ni Nathalia at Du habang nag-aayos ng paninda ang dalawa. Gusto mong gupitin ko yung dila mo Du, tigilan mo ko, asep niya sa kapatid. Napangiti si Nathalia sa dalawa, tiningalan niya si Tim. May itatanong pala ako sa inyo, naging seryoso si Nathalia at gusto niyang malaman kung sino si Gilbert. Ano naman iyon Aber, taas kilay na sabi ni Tim. Pati si Du ay napahinto na rin sa ginagawa at tumingin kay Nathalia. Sino si Gilbert? Nagtakip ng bibig si Tim, lumapit sa dalawa at nakiusisa na rin. Hari ng yabang iyon dito sa Quiapo, noon ay pag-aari niya ang kinatitirikan ng mga bahay rito. Alam mo bang muntik na kaming makaalis rito noon dahil ipapasira na niya ang lugar na to. Buti na lang at may awa ang Diyos, may dumating na attorney at pinagtanggol kami, ang angas nung babaeng attorney, pahayag ni Tim habang napapailing. Tumango rin si Du, nakakatakot ang grupo ni Gilbert. Nath, kapag napagtripan ka nila ay kawawa ka, kahit mga pulis ay hindi sila nakikinig, iwan ko nga paano pa iyon nakalaya sa kulungan, malalim na huminga si Du. Siyempre marami ang kapit kaya malamang isang araw lang sa bilangguan. Tahimik lang na nakikinig si Nathalia sa dalawa habang nakukwento tungkol kay Gilbert. Nakangiti si Nicola habang naglalakad sila ni Rio papasok sa loob ng Rixos Hotel na pag-aari nila Nicola, nakakapit siya sa braso ni Rio. Mayroon silang dinner date kasama ang mga magulang nila. Sa loob ng isang taon na palaging nakikita ni Rio si Nicola ay unti-unti niya itong nakikilala, hindi pa siya sigurado ngunit sinusubukan niyang buksan ulit ang puso.
Ang paghahanap niya rin kay Natalia ay hindi niya tinitigil ngunit sadyang mapaglaro ang kapalaran at hindi sila magkatagpo. Labis siyang nagalak noon nang malaman kina Garen at Clark na nakita nila si Natalia. Sinuyod niya ang buong tagig sa araw na iyon ngunit hindi na niya ito nakita. Minsan nawalan na ng pag-asa si Rio sa paghahanap sa dalaga, taon na ang lumipas pero wala pa ring naging resulta ang kanyang paghahanap. Hindi na rin niya itinigil ang paghahanap kina Don August at ang mga kaibigan nito, pero balita niya ay nasa ibang bansa ang mga ito kaya naman nananahimik pa si Rio. Ang tanging kaaway niya ngayon ay si Gilbert. Kahit abala siya sa kumpanya nila ay nagagawa naman niyang palagwin ito sa tulong ni Nicola. Kumusta ang Trev Inos Corporation Iho, panimula ni Martin, ang ama ni Nicola. Tumanggo si Rio sa kanya. Nasa VIP room na silang lahat at kumakain. Mabuti naman ho, salamat sa anak ninyo at palaging nandyan para tulungan ako, binalingan ni Rio si Nicola sa kanyang tabi at nginitian. Ngumiti rin pabalik sa kanya ang dalaga, napakahusay mo Rio, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Mahinang tumawa sina Martin at Connor, si Leila naman ay nakangiti na rin sa dalawa. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Ang mga hotels natin sa Dubai ay lumalago na rin, nakapili tayo ng magandang location para magpatayo ng negosyo, masayang sabi ni Martin. Sumang-ayon si Connor, oo naman kumpare, noon ko pa pangarap na magpatayo ng mga hotels at condominiums sa Dubai. Tama, tumango-tango sa kanya si Martin. Nang mapagod sila sa pag-uusap tungkol sa trabaho ay biglang napunta kina Rio at Nicola ang usapan. Nasa tamang edad na ang anak ko, kumpare, responsible na para magkaroon ng pamilya. Nangingiting sabi ni Connor, mahinang tumawa si Leila at binalingan ang anak para taksuin. Alam niya kasing asar talo ang anak kapag pinag-uusapan ang kanyang pagpapamilya. Gusto niya rin na makalimutan ng tuluyan ni Rio si Natalia dahil kahit ni minsan ay hindi iyon nagustuhan ni Leila para sa anak niya. Tumawa rin si Martin, nasa tamang edad na rin ang anak ko, kumpare, pwede na rin siguro. Namula ang pisngi ni Nicola, halatang gustong-gusto niya si Rio, tumikim si Rio, pagkatapos ay tumayo, hinugot niya sa bulsa ang nag-iilaw na cellphone at tiningnan ang tumatawag. Si Clark, humingi siya ng pasensya upang sagutin ang tawag. Lalabas muna ako saglit, hindi na niya sila hinintay na sirnagot at kaagad na itong lumabas. Hello Clark, anong problema? Panimula niyang tanong sa kabilang linya. Tumikim muna si Clark bago sumagot, Sir, nakita raw ni Leah si Miss Natalia sa Quiapo, sigurado raw siya na siya yon, pero hindi niya alam kung doon ba siya nakatira ngayon o napadalaw lang doon, balita sa kanya ni Clark. Muntik nang mabitawan ni Rio ang hawak na cellphone, kumalabog ang dibdib niya. Kailan? Kahapon nung nag-iikot sila kasama ang mga pulisya, huminga ng malalim si Rio, napasapo ng mukha at hindi na makapagsalita. Kailangan kita Clark, Kabanata 39, Third Person POV. Maraming beses na pabalik-balik si Rio sa Quiapo simula nang malaman niyang naroon si Natalia, kahit hindi niya nakita ang dalaga roon ay nabigyan siya ng pag-asa. Ngunit nakailang balik na siya roon ay hindi pa rin niya ito nakikita roon. Napabuntong hininga si Rio, hinilat niya ang ulo habang nakayuko sa lamesa niya, nasa loob siya ng kanyang magarang opisina. Nasaan ka ba nagpunta? Tanging bulong niya sa sarili niya, buong akala ng binata ay may pag-asa na siyang makikitang muli si Natalia ngunit mas nawalan na siya ngayon ng pag-asa, taon na ang lumipas, buwan na ang paghahanap ngunit wala pa ring magandang resulta. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawagan si Clark. Yes sir, sagot ni Clark sa kabilang linya, samahan mo ako mamayang gabi, babalik tayo sa Quiapo. Napahinga ng malalim si Clark, talagang ayaw sumuko ng kanyang amo sa paghahanap kay Natalia. Sige po sir, tanging naisagot pagkapatay ni Rio sa kanyang cellphone ay kaagad nitong inatupag ang kanyang trabaho, tinawagan na rin niya ang nobya niyang si Nicola na hindi sila makakalabas dahil may importante siyang gagawin. Naintindihan naman iyon ng nobya kaya hindi ito inusisa pa. Nang sumapit ang uwian ay kaagad na iniwan ni Rio mga dokumento sa kanyang sekretarya at lumabas na ito sa Trev Inos Corporation para puntahan si Clark, kaagad silang nagbiyahe ni Clark sa Quiapo. Sir, matanong ko lang, hindi ka pa ba napapagod? Ang tinutukoy niya ay kung hindi pa napapagod si Rio sa kahahanap kay Natalia. Umiling si Rio, kailangan ko siyang mahanap Clark, alam mo ang dahilan ko kung bakit ko siya gustong makita, siya lang ang makakapagturo kung nasaan ang kanyang ama, madiin nitong sabi. Kumunat ang noo ni Clark, imposibleng dahil lang doon,
Alam niyang nagsisinungaling lang si Rio dahil hanggang ngayon ay apektado pa rin. E paano kung hindi talaga niya alam kung nasaan ang ama niya, hindi ba at tumakas siya noon, biglang tanong ni Clark. Binalingan siya ni Rio, pagkatapos ay huminga ng malalim, hindi na niya sinagot si Clark at nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa Quiapo ay kaagad silang bumaba at iginilid ang sasakyan sa may maliit na parking. Naglakad sila sa loob kung saan may palengke, nilaibat nila iyon na para bang may gusto silang bilihin hanggang sa marating nila ang pwesto ng matandang si Dolores. Mga suki, bili na kayo sa paninda ko, masarap ito at gawa sa pagmamahal, sigaw ni Lola Dolores, napangisi si Clark sa alok ng matanda. Lumapit sila rito at tiningnan ang mga banibinta nito. Kunot noong dinampot ni Clark ang isang pirasong suman. Ma'am, magkano po ito? Tiningnan siya ni Lola Dolores at nginitian. 5 lang iyan ay ho, bumili ka na, masarap yan, nakangiti nitong sabi. Maingay ang paligid at pawang negotiate ang naroon na iba-iba ang paninda. Lumapit na rin si Rio at nakisabay kay Clark, tikim muna ma'am, sagot ni Clark. Huwag mo akong tawaging ma'am, Lola na lang, Lola Dolores, natatawa nitong sabi. Sige Lola, kapag hindi ito masarap ay libre na to, itinaas pa niya kay Lola Dolores ang hawak niyang suman, muling tumawa ang matanda bago tumango kay Clark. Kumuha na rin si Rio at kumain, tahimik lang siyang nakikinig sa usapan at buruan ni na Lola Dolores at Clark. Oh, ano, pasado ba, kapag masarap yan gawin kong 10 ang presyo, masayang sabi ni Lola Dolores. Tumango si Clark at ninamnan ang kinakain, 2 subo lang niya iyon ay kaagad niyang nasaid. Nakatingin lang sa kanya si Lola Dolores at hinihintay ang isasagot dito kung anong naging lasa ng gawa niyang suman. Hindi po masarap Lola, nakasimangot na sabi ni Clark. Nalungkot ang matanda sa kanyang naging biro, binatukan siya ni Rio. Lola, papakyawin po niya ang lahat ng paninda mo, seryosong sabi ni Rio sabay turo kay Clark. Nalaglag ang balikat ni Clark dahil sa sinabi ni Rio. Talaga ay ho, masayang bulalas ng matanda, tumango si Rio, opo. Wala nang naging sagot si Clark nang barahin siya ng amo, napailing lang ito sabay nagkibit balikat. Kaagad naman na binalot ng matanda ang kanyang huling paninda, kahit hindi masaya si Clark ay binayaran niya pa rin ang paninda ng matanda. Walang hiya, paano mo nagawa sa akin iyon sir? Naghihirap na nga ako, nakasimangot pa rin niyang sabi rito. Inakbayan siya ni Rio, pagkatapos ay pinalingon sa kinaroroonan ni Lola Dolores. Tiningnan mo siya Clark, tuwang-tuwa at hindi na uupo roon ng matagal dahil natulungan mo, hindi ka ba masaya? Antong hininga si Clark, sige na nga, sagot nito, tumango siya kay Rio, muli siyang inakbayan ni Rio at kinumporta. Samantala, sina Nat Haley naman at ang kanyang 2 kaibigan na sina Tim at Du ay natapos na sa trabaho, sabay-sabay silang umuwi. Habang nasa daan pa uwi ng kanilang bahay ay masayang nagkukwentuhan ang tatlo. Masaya ang araw ko. Katapusan na bukas at sisihad na tayo, masayang sabi ni Tim. Tumango rin si Nat Haley, ako ang magbabayad ng upa namin ni Lola Dolores ngayong buwan, saad rin niya sa 2. Wow! Ang bait na bata. Pumalakpak pa si Tim dahil sa sinabi ni Nat Haley. Nginitian lang siya ni Nat Haley at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang makarating sila sa pwesto ni Lola Dolores ay nagulat pa sila dahil nagliligpit na ito. Mano po Lola, inabot ni Nat Haley ang kamay ni Lola Dolores at nagmano rito, ganoon rin ang ginawa ni na Tim at Du. Aba mukhang may pumakyo sa paninda mo Lola. Ubos agad, tanong ni Tim, nagsimula silang tulungan si Lola Dolores na magligpit. Tumango ang matanda, may naligaw na 2 gwapo rito. Abat pinakyo ang lahat ng paninda ko. Natatawa ito habang kinukwento ang nangyari kanina. Galanteng customer, mahinang sabi ni Nat Haley, masayang tumango sa kanya sina Tim at Du, pinagpatuloy nila ang kanilang ginawa habang nagkukwentuhan. Samantala nasa kabilang pwesto lang sina Clark at Rio. Hindi pa sila nakakaalis dahil naaliw sila sa matandang gumagawa ng mga kutsilyo. Sa isip ni Rio ay napakahusay nito, kaya naman tumigil muna sila ni Clark sa harap ng kanyang pwesto at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Nang lumingon sandali si Rio ay muntik na niyang mabitawan ang hawak niya bakal. Nanaginip ba siya o sadyang namamalikmate? Dumagandong ng malakas ang kanyang dibdib sa sobrang pagkagulat sa kanyang nakita. Kabanata 40, Third Person POV. Nat Haley. Tanging sambit ni Rio nang makita ang matagal nang hinahanap.
Napahawak siya sa siko ni Clark at ibinaba ang hawak na bakal sa maliit na lamesa kung saan niya dinampot. Sinundan ni Clark ng tingin ang tinitingnan ni Rio. Bahagya rin itong nagulat nang makita si Natalia na nagbubuhat na ng maliit na lamesa ni Lola Dolores. Nagtatawanan pa silang apat habang nililigpit ang gamit ng matanda. Hindi makapaniwala si Rio sa kanyang nakikita. Si Natalia talaga ito. Isang beses pa niyang ipinilig ang ulo upang magising. Kung nanaginip man ito, ngunit makatotohanan ang kanyang nakikita ngayon at hindi basta panaginip. Sir, bulong ni Clark, nilingga ng amo na ngayon ay ang buong atensyon ay nasa kay Natalia. Tiningnan siya ni Rio, walang reaksyon ang mukha at namamalikmata pa rin. Umuwi na tayo Clark, mahina niyang sabi, hindi mo ba siya lalapitan sir paano kung umalis na naman, biglang tanong ni Clark. Umiling si Rio, hindi pa tamang oras para lapitan ko siya, tara na, umuwi na tayo. Ulit niyang aya kay Clark. Tumango si Clark sa kanyang amo, balak na nilang maglakad nang mahagilap ng tingin nila ang grupo ni Gilbert. Parang hari itong naglalakad sa gitna ng makitid na kalsada habang nakasunod sa kanya ang mga tauhan niya, nakasuot pa ito ng sunglasses kahit wala nang ang araw, ang yabang talaga. Napailing si Rio, mukhang may gulo na naman rito, tumigil sila ni Clark sa isang tabi kung saan bihira ang makakapansin sa kanila. Sandali lang Clark, dito muna tayo, mahina niyang sabi kay Clark, tumango si Clark sa kanya, tahimik nilang tinanaw ang grupo ni Gilbert. Biglang kinabahan si Rio nang makita niyang papalapit ang grupo ni Gilbert sa gawin ni Natalia, naging alerto at matalim ang pinukol na tingin ni Rio sa gawin nila Gilbert. Samantala papasok na sana sa loob sina Natalia nang tawagin sila ni Gilbert. Hey, hindi pa nga kayo nakakapagbigay ng pera sa akin ay maglilipogpit na kayo ng paninda, bigay muna bago alis, nakangisi nitong sabi. Kumuyam ang kamao ni Natalia. Ano bang ambag nito sa paninda ni Lola Dolores at kukuha ng porsyento? Nakakahiyang nilalang. Hinarap ni Lola Dolores sina Gilbert, Iho, maliit lang ang negosyo ko. Alam mo naman na sa paggagawa ko lang ng mga kakanin kami kumikita para sa aming pang-erawan, paliwanag ni Lola Dolores rito. Ngumisi si Gilbert at dumura sa semento, wala akong pakialam Lola, kung ayaw mo ng gulo ay magbihay ka na, asset niya sa matanda, natakot si Lola Dolores pati na rin ang iba pang mga nagtitinda. Nagbulungan ang paligid, palaging gulo talaga ang hatid rito ni Gilbert. Maawa ka naman sa amin Iho, palagi mo na lang kaming kinukolektahan rito ng pera, pakiusap ni Lola. Humalakhak si Gilbert, pinagtawanan nila ng mga kasama niya ang pagmamakaawa ni Lola Dolores. Hindi naawa ang lahi ko Lola, bigay na, itinaas pa niya rito ang palad. Samantala sa hindi kalayuan ay umiigting ang panga ni Rio sa galit at kuyom ang kamao, pinipigilan lang niya ang sarili na huwag sugurin si Gilbert. Nang iabot ni Lola Dolores ang kaunting salapi kay Gilbert ay kaagad iyong naagapan ni Natalia, hamarang siya sa pagitan ni na Lola Dolores at Gilbert. Kumunat ang noo ni Gilbert, ang tapang ng dalagang ito, sa isip pa niya. Tumabi kayo Lola. Bulong ni Natalia kay Lola Dolores, kaagad naman na ay nalalayan ni na Tim at Du si Lola Dolores. Aba matapang ang magandang dilag na ito, panimula ni Gilbert, masama siyang tiningnan ni Natalia, kung may apoy lang ang kanyang mga mata ay gusto niyang sunugin ng buhay si Gilbert. Wala ka na bang natitirang hiya dyan sa katawan mo, magtrabaho kaya kayo kaysa mangolekta ng pera rito na akala ninyo naman ay may mga ambag kayo, matapang niyang sabi kay Gilbert. Maraming tao sa paligid ang napasinghap dahil sa sinabi ni Natalia, humanga sila rito dahil matapang niyang hinarap si Gilbert. Nung marinig iyon ni Rio at Clark ay bigla silang napangiti, alam na nilang magaling si Natalia pagdating sa labanan lalo na kung rambulan. Ikaw pa lang ang nakakapagsabi sa akin yan magandang dilag, sumama ka na lang kaya sa akin kaysa barahin ako sa mga kagustuhan ko. Ngumisi siya kay Natalia, iniangat niya ang kamay rito upang haplasan ang pisngi ng dalaga. Malakas na tinabig ni Natalia ang kamay ni Gilbert, nakakadiring matanda sa isip ni Natalia. Mabilis ang mga kilos ni Natalia na ginulpi si Gilbert at sinipa ng malakas, tumilapon ito sa gilid na namimilipit sa sakit. Namangha ang mga taong nakapalibot sa kanila lalo na sina Lola, Tim, at Du, hindi nila akalain na ganito pala kagaling si Natalia. Naging alerto ang apat na tauhan ni Gilbert. Balak nilang sugurin si Natalia. Nang tangkain nilang hawakan ang dalaga ay kaagad siyang tumabling sa may mesa at itinulak niya ito sa apat na lalaking kalaban niya.
Nagulo nila ang buong palengke dahil kung saan-saan napupunta si Nathalia, nahawakan siya sa balikat nung isang tauhan ni Gilbert. Hinawakan naman ito sa kamay ni Nathalia sa baybelang rito at sinipa sa sikmura, tumapon na rin sa gilid kung saan ang gulayan, pinagtulungan naman ito ng mga ale at pinagpapalo ng gulay. Muling sinugod ni Nathalia ang dalawa pang tauhan ni Gilbert, pinulot niya ang isang pirasong mansanas at ibinato iyon sa lalaki. Tumama sa ulo niya kaya bigla itong nahilo, kumuha pa ng isang pirasong mansanas si Nathalia at balak ibato sa isa pa ngunit nasa harapan na pala niya ito. Sinipa siya sa sikmura ni Nathalia at ipinakain sa kanya ang buong mansanas. Ang pagod at pawis ng dalaga ay magkahalo na, nang mahagilap niya ng tingin ang isa pang lalaki na unti-unting bumabangon ay mabilis na dinampot ni Nathalia ang gulay na upo at ipinalo iyon sa lalaki, nawala ng malay kaya humandusay sa sahig. Samantala sina Rio at Clark ay parang nanonood lang ng pelikula, hindi nila tinulungan ang dalaga dahil baka matakot ito kapag nakita sila, ang galing ng reyna mo. Kinagat ni Clark ang ibabang labi at namaywang. Ngumisi si Rio. Kahit idagdag ka pa sa tauhan ni Gilbert, kayang-kaya niya kayo, pagyayabang nitong sabi para kay Nathalia. Kaya nga hanggang ngayon ay patay na patay ka pa rin sa kanya, nakangisi nitong sabi, nang hindi sumagot si Rio ay nilingon niya ito. Masama na ang tingin ni Rio sa kanya, hilaw nang umiti si Clark sa amo, itinaas ng kamay. Hindi ko sinasadya, patawad sir, seryoso niyang sabi kay Rio, ngunit sa isip ni Clark ay patawa ang amo niya, kunwaring naka-move on apektado pa hanggang ngayon, lihim na tumawa si Clark. Patuloy pa rin si Nathalia sa pakikipagrambulan, nang mahagilap ni Rio si Gilbert na tumayo at balak lapitan si Nathalia ay dinampot niya ang pinakamatigas sa bayabas na paninda ng kanilang kinatatayuan at ibinato iyon kay Gilbert. Sapo ni Gilbert ang noo at muling napaupo sa kalsada, nagmura si Gilbert habang hinahagod ang noong nasaktan. Hinanap ni Nathalia ang pinanggalingan ng bayabas na ibinato kay Gilbert, umupo si Rio at Clark upang hindi sila makita, kaya naman kumaway sa kanya ang tindirang babae, napangiti si Nathalia at nag-thumbs up sa babae. Sumigaw si Lola Dolores, tulungan ninyo ang apo ko, pagpapluin ninyo ng gulay ang mga lalaking yan. Kaagad naman na nagsikuha ng mga gulay at gamit ang mga tindera at pinagtulong-tulungan ang kampo ni Gilbert. Hindi nagtagal ay may dumating na pulis kasama nila ang gwapong bagong lipat sa kanto na si Jen Senador. Hinuli ng mga pulis sina Gilbert at ang mga tauhan, ang buong pwesto ng palengke ay parang binagyo dahil sa naganap na labanan. Agad na nilapitan ni Jen Senador si Nathalia at pinunasan ng pawis gamit ang dala niyang bimpo. Nahiya si Nathalia at kaagad na kinuha ang bimpo mula kay Jen Senador. Pasensya na Nath, ngayon lang ako nakatawag ng pulis nang magmensahe si Tim sa akin na nakikipaglaban ka ng mag-isa. Napatitig sa kanya si Nathalia, ganun kabilis at textmate na sila ni Tim. Hilaw siyang nginitian ni Nathalia, salamat dito, itinaas niya kay Jen Senador ang bimpo na pinagpupunas sa noo niya at leeg. Lumapit na rin sa kanila sina Tim at Du para kumustahin si Nathalia. Si Lola Dolores naman ay kausap na ang isang pulis. Nang mahagilap ni Rio ng paningin ang ginawang pag-ipit ni Jen Senador sa likod ng tainga ni Nathalia ang ilang hibla ng kanyang buhok ay parang sinindihan ng apoy ang kanyang pang-upo. Gusto niyang sugurin si Jen Senador at durugan sa kanyang mga kamay katulad ng hawak niyang isang pirasong mansanas. Durog na durog ang nakakaawang mansanas sa isang kamay ni Rio, umigting ang kanyang panga at madilim ang tingin na pinapukol sa kinaroroonan ni Nathalia. Nang lingunin siya ni Clark ay kumunat ang noo, anong problema ng kanyang amo at para itong galit sa mundo. Sir, nakakaawa na po yung mansanas sa kamay ninyo, baka pwedeng bintawan mo na, mahinang sabi ni Clark. Doon pa natauhan si Rio at ibinaba ang tingin sa kamay niyang may hawak na durog na mansanas. Umalis na tayo, bulong niya kay Clark, hindi na nagprotesta si Clark at sumunod na lang sa nakabosangot na amo. Sina Nathalia na rin ay pumasok na sa kanilang munting tirahan kasama si Jen Senador. Salamat nga pala Jen Senador, nahihiyang sabi rito ni Nathalia. Ako nga ang nahiya sa'yo, ang galing mo pala, nanonokso nitong sabi. Nakisingit si Tim sa usapan, Nath, may pambato na pala kami rito sa Quiapo, sana pala ay noon ka pa napadpad rito, ikaw na ngayon ang reyna ng palengke rito. Nakangiting sabi ni Tim, labis siyang humanga kay Nathalia. Sumang-ayon na rin si Du, grabe, parang si Angelina Jolie lang ang pinapanood ko kanina, ang galing-galing mo pala. Teka,
Saan ka nag-aral ng karate? Tanong ni Tim. Nilinggan siya ni Natalia. Hindi ko pinag-aralan iyon, basta kusa lang akong sumisipa. Pagsisinungaling niya sa mga ito upang hindi mabunyag kung sino siya. Tumanggaw sila rito. Pinagpala ka ng may kapal apo, sabi ni Lola Dolores. Nginitian siya ni Natalia. Wala kayong dapat na ikatakot, poprotektahan ko kayo, pangako niya sa mga ito. Pumalakpak si Tim, mayroon na tayong superhero dito sa Quiapo, nakaka-proud ka na, tili nito. Sinaway siya ni Du at binulungan na nandito sa tabi nila si Jen Senador, biglang nahiya si Tim at nag-peace sign. Tumawa si Lola Dolores, mga batang ito, dyan na kayo at magluluto ako ng hapunan. Tulungan na po kita Lola, kaagad na presente ni Du, sumunod na ito kay Lola Dolores sa kanilang maliit na kusina. Inaya naman ni Natalia sina Jen Senador R-Team na umupo sa plastic nilang upuan, nahihiya sila kay Jen Senador sa payak nilang pamumuhay na. Nasaksihan nito, nagkwentuhan muna sila at kinilala ang bawat isa, inaya na rin nila si Jen Senador na maghapunan sa kanilang munting tirahan. Samantala si Rio ay kanina pa hindi masaya buhat nang makita niya si Natalia at ang isang kupal na lalaki. Ano, hahayaan mo na bang lapitan iyon ng kupal o babalikan mo roon at isama ng sapilitan sa penthouse mo, biglang naisambulat ni Clark sa kanyang masungit na amo. Wala akong balak na balikan. Madiin niyang sagot kay Clark, napasapo ng mukha si Clark, ibinoling ang paningin sa may labas ng bintana. Sige ka at maaga iyon sayo. Ako ba ang kawawa? Mahina niyang bulong. Kaagad na nagpreno si Rio, napapagod ng dibdib si Clark at parang nawala ng kaluluwa. Sir naman, kung may sakit pa ako sa puso baka pinaglamayan na ako. Bukas, napapikit ito sabay himas ng ulo, ang kulit mo kasi, sabing ayaw kong balikan. Hindi naman kita pinipilit sir, pinagsasabihan lang po kita. Kanina ka pa Clark, ani Rio, nagbuga ng hininga si Clark. Concern lang naman po ako sa iyo sir, pero kung ayaw mo talaga di ayaw, total may nobya ka na rin naman, malumanay nitong sabi, napahilot ng sentido si Rio. Umuwi na nga tayo napipikon lang ako, lihim siyang pinagtawanan ni Clark, alam niyang apektado si Rio mula sa nakita kanina. Ang sweet rin naman kasi noong unggoy habang pinupunasan ang pawis ni Natalia at hindi pa nakutento. Inayos pa ang ilang hibla ng buhok nito. Kabanata 41, Third Person POV, nasa hapag sina Rio at ang buo niyang pamilya para sa agahan nang hilingin niya sa mga ito na magre-resign na siya sa kumpanya at balak na niyang bumalik sa dati niyang trabaho bilang NBI agent ng Pilipinas. Ipinanganak talaga siyang bayani ng bansa kaya sa isip niya ay mamatay siyang bayani pa rin ng bansa. Nabitawan ni Leila ang hawak niyang kutsara at naglikha iyon ng ingay sa buong sulok ng kusina, lahat sila ay napatingin kay Rio. Ang Lola Elena niya ay tila hindi rin makapaniwala mula sa narinig. Anong sabi mo, babalik ka ulit sa dati mong trabaho? Dahan-dahan na tanong ng Mama Leila niya. Yumuko muna si Rio at bumuntong hininga, alam niyang ayaw ng mama niya itong nais niyang gawin. Inangat niya ang mukha at muling tumingin sa mama niya. Opo, ma, matapat niyang sagot sa kanyang ina. Lumunok si Leila at binitawan ng tuluyan ang kanyang hawak na kutsara at tinidor, walang lingon na lumabas siya sa kusina at tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Kaagad naman na nagpaalam si Rio sa lola at papa niya na pupuntahan muna ang kanyang mama Leila. Umakyat si Rio sa taas at pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang. Parang nabiyak ang puso niya nang makita ang mama Leila niya na nakaupo sa gilid ng kama at pinipisil ang mga daliri, seryoso at walang reaksyon ang muka, para ba itong tulala. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Rio at lumuhad sa paanan ng ina, inabot ni Rio ang nanlalamig na kamay ng ina at matunog iyong hinalikan, pagkatapos ay ikinulong niya ang magkabilang pisngi sa palad ng ina. Mama, patawarin ninyo po ako, biglang nagbara ang lalamunan ni Rio at uminit ang gilid ng mga mata. Hindi siya sinagot ni Leila. Ngunit ang mga luha ni Leila ay tuluyan ng umagos sa magkabilang mata niya. Hindi siya humihikbi ngunit lumuluha ng tahimik ang kanyang mga mata. Maraming salamat at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay sa mundo. Kung hindi ninyo ako tinanggap at minahal ay baka wala na ako ngayon at hindi man lang namulatan ang sinasabing mundo. Napayuko si Rio, umiyak na rin ng tahimik. Nanatiling tahimik si Leila habang umiiyak. Mama, tawag niya sa ina, tining-ala ulit ni Rio ang mama niyang tahimik na umiiyak. Utang ko sa'yo ang buong buhay ko, kahit hindi mo ako kadugo ay minahal mo pa rin ako na parang tunay mong anak.
Hindi ko kailanman na naramdaman na iba ako at hindi ikaw ang ina ko, patawarin mo po ako. Pinahid ni Layla ng mga luha sa magkabila niyang pisngi, inabot niya ang mukha ng anak niyang nakaluhod sa tapat niya. Pinagmamalaki kita anak, pero ang bumalik ka na naman sa trabahong iyan ay ayaw ko nang may mangyaring masama sa'yo. O maulit muli ang nangyari noon, nadala na ako Rio at natakot, paliwanag niya sa kanyang anak. Pinilit ngumiti ni Rio sa mama niya, inabot ulit ang magkabilang kamay ba't matagal na hinalikan, pagkatapos iyon gawin ni Rio ay umusad pa siya at pinaikot ang braso sa baywang ng mama Layla niya at niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal ko po kayo, kayong lahat, sambit ni Rio. Nilubog pa ang mukha sa tiyan ng mama niya at tahimik roon na humikbi. Nahimasmasan si Layla, mas iyakin pa pala ang brosko niyang pangalawa kaysa kanya, hinaplos niya ang likod ni Rio. Naalala pa ni Layla noong bagong silang ito na dala ni Connor sa bahay nila, hindi siya nag-alinlangan na kunin kay Connor ang bata para kargahin. Alam mo bang sa simpleng ngiti mo lang noon ay napapawi mo na ang pagod ko at lungkot, hindi ka iyakin at madaling alagaan, kwento ng mama Layla niya sa kanya. Tahimik lang na nakikinig si Rio pero nakayakap pa rin sa ina. Hindi ka rin pala away o nanakit ng mga kapatid mo, kahit paulit-ulit kang pinapalo ni Logan noong maliliit pa kayo ay hinahayaan mo lang ang bunso ninyo kaysa gumanti ka. Hinalikan ni Layla ng isang beses ang ulo ni Rio. Mahal din kita anak. Maaring hindi ka dumaan sa akin pero ako ang nakatakdang magiging ina mo sa mondong ito. Tiningala siya ni Rio, ninitian siya ni Layla, basta huwag mo nang hahanapin ang babaeng iyon. Ayaw ko kaya sa kanya, pinanliitan pa niya ng mga mata si Rio. Napangiti si Rio, alam niyang ayaw ng mama niya kay Nat Halian nang dahil sa nangyari noon 2 taon na ang nakalipas. Tumango si Rio, babalik lang po ako sa trabaho pero hindi na mag-apply ng bodyguard. Pakasalan mo na si Nicola anak para mapanatag na ako, baka kapag nahanap mo naman ang makamandag na babaeng iyon ay mahumaling ka naman sa kanya, paalala niya kay Rio, muntik nang malaglag ang panga ni Rio sa itinawag ng kanyang ina kay Nat Halia. Makamandag na babae, katulad rin ng kuya Ethan niya, minsan na niyang tinawag itong makamandag na babae. Ngunit ang pakasalan ni Nicola ay kailanman ay hindi sumanggi sa isip ni Rio, muli niyang niyakap ang mama Layla niya at humingi ulit ng tawad. Nath, mukhang malaki ang benta ng store ngayon sabi ni Tim, marami silang naging customer simula pa kaninang umaga. Sumimangot si Nat Halia, may iwan ako mamaya dito, hanggang 3:00 raw ng madaling araw ang duty ko, paano na yan? Kaya ko kayang umuwi o hihintayin ko na lang na mag-umaga, nakakatakot mag-isa sa daan baka makita ko dyan sa kanto ang kampo ni Hari ng Yabang. Nanlalaki ang mata ni Du, huwag kang umuwi hanggang mag-umaga para kahit paano makakahingi ka ng saklolo kung magkataon na makita mo ang pangit na matandang yon, bilin niya kay Nat Halia. Tumango si Nat Halia, oo, masakit pa naman ang braso ko kahit na ilang araw na ang nakalipas. So, paano na yan Reyna ng palengke, mauuna na kami ng pangit kong kapatid, ipaampon ko na lang kaya ito kay Daddy Gilbert, natatawa itong. Nakatingin kay Du, napangiti si Nat Halia, inirapan naman ni Du si Tim. Mukha mo ba ding, asar nitong sambit, masama siyang tiningnan ni Tim, hinarap ni Du si Nat Halia tapos tinapak sa balikat. Mauna na kami Nath, palem nito, tumango si Nat Halia. Mag-isa siyang naiwan sa shop dahil pati ang may-ari ay umuwi na rin. Tumayo si Nat Halia sa harapan ng shop, nakasuot siya ng eyeglasses ito. Kaya naman nag-iba ng kaunti ang kanyang pagkatao, wala pa namang customer kaya malaya niyang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan at mga sasakyan. Samantala sa hindi kalayuan ay may 2 pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya, tahimik na nagtatago si Rio sa katapat nilang building at pinagsasawa ang kanyang sarili sa kakatitig kay Nat Halia. Lumapit sa likod niya si Clark, nakangisi at nakisilip na rin. Ang ganda ng bulaklak, ang kanyang halimuyak ay abot hanggang rito, bulong ni Clark, kunwaring kinakausap ang sarili. Nilinggan siya ni Rio, kunot ang noo at salubong ang kilay. Nagtutula lang po ako sir, hindi mo pa ba yan naririnig, gusto mo ulitin ko, patuyang sabi ni Clark kay Rio. Tumikim si Clark, nilinis ang kanyang lalamunan upang magumpisa ulit. Tahimik kung pinagmamasdan ang magandang bulaklak, ang kanyang mabangong halimuyak ay abot hanggang rito, tumigil siya sa pagsasalita ng madilim siyang tingnan ni Rio, umigting ang panga.
Malapad nang umiti si Clark. Ano ba kasing halaga niyang pasilip-silip mo sir? Nagdadasal ka ba? Lapitan mo siya at pasanin na parang isang sakong bigas. Umiling si Clark, napapagod na sa ginagawa ng amo. Torpe ba ito o ano? Malalim na huminga si Rio. Muling ibinalik ang tingin sa kinaroroonan ni Nathalia. Ngunit mas kumunat ang noo niya nang makita naman ang kupal na lalaki. Nasa harap na ito ni Nathalia at nag-uusap sila. Nakangiti pa rito si Nathalia na siyang ikinagagalit ni Rio. Tiningala ni Rio ang mataas na poste ng kuryente. Inisip pa niya na doon niya bibitayin ang lalaking kupal na palaging nakalapit kay Nathalia. Ilang beses na niya itong nakikitang lumalapit kay Nathalia sa tuwing pinagmamasdan niya si Nathalia ng pasikrito. Mahinang tumawa si Clark, Mama Mia, hanggang tingin na lang pala ako, umiling ito sabay kibit-balikat, pinaparinigan ng amo niyang masungit. Okay lang sa akin na hanggang tingin na lang, bulong ni Rio, ngunit ang katotohanan ay gusto na niyang durugin si Jen Senador. Okay lang sa iyo na hanggang tingin lang sa isang bulaklak na namumulaklak sa ibang bakuran, napahanga mo ako sir, patuyang sabi ni Clark. Napahilamos ng muka si Rio, anong gusto mong gawin ko, belang niya kay Clark. Itinuro ni Clark ang kinaroroonan ni Nathalia. Puntahan mo at yakapin ng ganito at sabihin sa kupal na yon na siya ang reyna mo, ipinaliwanag pa sa kanya ni Clark kung paano niya gagawin. Pumikit si Rio, sumandal sa pader at nagbuga ng hininga, nainis rito si Clark. Balaha ka nga dyan, may nobya ka na rin kaya ipaubaya mo na sa unggoy na yan ang reyna mo, alis na ako, magja-jeep ako, tinalikuran na siya ni Clark at umalis sa kanilang pinagtataguan. Samantala sina Nathalia at Jen Senador ay patuloy pa rin ang masayang biruan, nakisilong pa si Jen Senador sa gilid ng pharmacy store na pinagtatrabahuan ni Nathalia. Alam mo Jen Senador, nakakatawa ka rin pala, sabi ni Nathalia, ilang araw lang niya itong makakausap palagi ay naging malapit na sila sa isa't isa. Hindi lang napaghandaan ni Nathalia ang naging tanong ni Jen Senador kung pwede ba siyang ligawan nito. Ngumiti si Jen Senador, muling nasalayan ni Nathalia ang mapuputing ngipin nito at pantay-pantay pa. Napakaganda mo kasi, hindi ko maiwasang magbiro, natatawa na rin ito. Irereto na lang kita kay Team, Jen Senador, natatawang biro rin ni Nathalia. Kahit nakaramdan siya ng lungkot ay pinilit niyang maging masaya, sa loob ng 2 taon ay hindi niya kailanman inalis sa isipan si Rio kung kumusta na ito. May mga pagkakataon na nagigising siya ng madaling araw at pumapasok sa isipan niya si Rio, kaya minsan iniiyakan na lang niya ang sama ng loob. Talagang panalo iyang biro mo Nath, nagkamot si Jen Senador ng batok. Sige na patay yun sa'yo, sabay silang natawa, samantalang si Rio ay kinailangan niya ng oxygen upang makahinga sa sobrang pagseselos, mas lalo siyang nagagalit kay Nathalia at gusto niya itong parusahan, hanggang sa hindi niya nakayanan ang nakikitang katuwaan ni Nathalia at Jen Senador kaya tahimik siyang umalis sa kanyang pinagtataguan. Putang inang lalaki na yun, uupukan ko yun sa susunod, sinisiguro kong ito na ang huli niyong pagkikita, pangako niya sa sarili habang naglalakad palayo sa kanyang pinagtataguan. Naiwan si Nathalia nang magpaalam na si Jen Senador dahil nakakaistorbo na ito sa kanyang trabaho. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw ay dumating ang boss nila Nathalia. Pinauwi na si Nathalia dahil siya nakako ang magbabantay ng store hanggang umaga. Kahit alanganin si Nathalia ay umuwi na rin ito dahil hinihila na siya ng talukab ng kanyang mga mata, pagod at antok, minasahe ni Nathalia ang batok habang naglalakad pa uwi, isang kanto lang naman ay makakarating na siya sa bahay nila ni Lola Dolores. Tahimik ang paligid, medyo maliwanag dahil may mga poste ng ilaw sa kalsada kahit papaano, ngunit karamihan ay tulog pa. Nang nasa kanto na siya ay naaninag niya ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na mga kasuotan, kinabahan si Nathalia at dahan-dahan na humakbang, ano bang gagawin niya, babalik ba o makikipaglaban, pero paano kung may mga patalim ang mga ito, siguradong talo siya. Napalunok si Nathalia, biglang nanuyo ang kanyang lalamenunan sa sobrang pagkatakot. Panginoon ko, tulungan mo ako, bulong niya, kahit anong mangyari ay makikipaglaban siya. Lumapit ang mga kalalakihan sa kanya, huminto na rin si Nathalia at inihanda ang sarili. Kapag lumalim ang labanan ay siguradong madyay gising ang mga tao at makakahingi siya ng tulong. Magandang dilag. Para saan ba naman at makukuha rin kita, nakangising sabi ng nasa unahan. Muling kinabahan si Nathalia. Hindi siya nagkakamali, si Gilbert. Paano kaya nakalaya sa kulungan samantalang ilang araw pa ang nakalipas simula nang damputin siya ng mga pulis?
Sabi ko na nga ba at magtatagpo rin tayong muli. Mamili ka, sasama ka sa akin ng kusa o dadaanin kita sa rahas. Nakangisi nitong tanong kay Nathlia. Kinilabutan si Nathlia at nanindig ang mga balahibo. Kahit mamatay ako Gilbert ay hinding-hindi ako sayo sasama ng kusa, matapang niyang sagot. Tumawa si Gilbert, pagkatapos ay ngumisi. Binigyan kita ng pagkakataon kaya huwag mo sanang pagsisihan. Sinugod nila si Nathlia. Kuyom ang kamao ng dalaga na hinawakan ng mahigpit ang kanyang sling bag at malakas iyong ipinalo sa mukha ni Gilbert. Napaijak itong napahawak sa mukhang nasaktan, itumba ninyo yan, mariin niyang sabi sa mga tauhan. Agad naman na lumapit ang tatlo pang lalaki kay Nathlia upang sugurin siya. Gaya ng ginawa ng dalaga kay Gilbert ay ganoon rin ang ginawa sa tatlo. Mabilis ang mga kilos niyang pinagpapalo ang mga ito gamit ang sling bag. Pagkatapos niyang gawin iyon ay isa-isa niya itong nilapitan at pinagsisipa. Nawalan ng silbi ang tesyo. Pinagpapawisan na rin ang dalaga-dala ng pagkapagod. Nang hugatin ni Gilbert ang kanyang tinatagong baril ay natakot si Nathlia. Itinutok niya iyon sa dalaga sabay ngisi. Ano lalaban ka pa? Kapag gumalaw ka sa kinatatayuan mo ay sigurado. Akong sabog ang dugo mo rito sa kalsada. Banta ni Gilbert sa dalaga. Pinagpawisan ng malapot si Nathlia. Biglang nanginig at hindi makakilos sa kanyang kinatatayuan. Balak nang ihakbang ni Gilbert ang paa upang lapitan ang natatakot na dalaga nang may malakas na sipa ang tumama sa kanya. Nahilo at napadapa sa sementong kalsada. Ang hawak niyang baril ay tumilapon sa may gilid. Ang isang estrangherong lalaki na nakasuot ng maskara ay kaagad na nilapitan si Nathlia. Hinawakan sa kamay at hinayla upang tumakbo. Nakabawi sina Gilbert at ang mga tauhan kaya naman hinabol nila ang dalawang tumakas. Sumuot sina Nathlia sa masikip na daanan dahil dikit-dikit ang mga bahay. Pinaputakan sila ni Gilbert kaya naman mas binilisan ng lalaking estranghero ang kanyang pagtakbo habang hila sa kamay si Nathlia. Sa isip ni Nathlia ay parang pamilyar sa kanya ang lalaki. Ang galaw at hubog ng katawan ay kilala niya ito. Maaring taon na ang lumipas ngunit hindi siya lumimo. Nang makalayo na sila ay biglang huminto si Nathlia sa kanyang pagtakbo. Hinayla niya ang kanyang kamay na hawak ng estrangherong lalaki. Nabitawan niya rin ang kamay ni Nathlia at bigla ring napahinto. Mabilis pa sa 4:00 na tumaas ang kamay ni Nathlia sa maskara ng lalaki at hinayla iyon paitaas. Nanlalaki ang mga mata ni Nathlia nang tumambad sa kanya ang lalaking estranghero. Rio. Kabanata 42. Third Person POV. Rio. Ulit na bulong ni Nathlia. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ng binata na para bang kinakabisado niyang muli ang bawat anggulo ng mukha nito. Bakit ganito ang itsura niya sa isip ni Nathlia? Para bang pinabayaan niya ang sarili dahil ang haba ng balbas na hindi man lang magawang ahitin. Ibang-iba siya sa dating Rio noon na malinis ang mukha. Dahan-dahan na iniangat ni Nathlia ang kanyang kamay upang haplasan ang pisngi ng lalaking matagal na niyang gustong makita at pinagdadasal. Gusto niyang maluhanang makita itong muli at siya pa mismo ang tumulong sa kanya. Palapat na ang kanyang palad sa pisngi ni Rio nang hawakan ni Rio ang kanyang kamay upang pigilan siya sa nais gawin. Napatitig sa kanya si Nathlia, nagulat at hindi mo ari kung anong nasa isip ni Rio. Ito ba ang gusto mo? Kaagad na pumaikot ang isang kamay ni Rio sa baywang ni Nathlia at hinayla siya palapit sa kanya. Napasinghap si Nathlia, napahawak pa siya sa lelayan ng damit ni Rio nang bumaba ang mukha ni Rio sa kanya at siniil siya ng halik sa labi, matagal at madiin hanggang sa namalayan ni Nathlia na tumutugon na siya sa halik ng lalaking siya lang ang nakakagawa noon sa kanya. Nang maubusan silang pareho ng hininga ay sabay silang humihingal habang hindi pa binibitiwan ang bawat isa. Ang isang kamay ni Nathlia ay nanatili sa lelayan ng damit ni Rio, samantala ang isang kamay rin ni Rio ay mahigpit pa rin na nakahapit sa baywang ni Nathlia. Nahihiya siyang tining-ala ni Nathlia. Madilim siyang tiningnan ni Rio. Ang mga matang puno ng pagmamahal noon ay nakakatakot na ngayon. Napalunok si Nathlia nang wala man lang siyang nabasang reaksyon mula sa mukha ni Rio. Ganun lang ba iyon? Pagkatapos ng matamis na halik na kanilang pinagsaluhan ay para na silang hindi magkakilala at walang pinagsamahan noon. Hinablot ni Rio ang siko ni Nathlia. Bahagyang nagulat ang dalaga at nakaramdam ng takot.
Sumama ka sa akin. Ano? Dahan-dahan na tanong ni Nathalia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabawi. Marami ka pang utang sa akin at ang iyong ama. Ngayon ako maninangil Nathalia. Yumigting ang panga ni Rio. Ang mga mata ay tila umaaboy at sinusunog ang kaluluwa ni Nathalia. Nagbara ang lalamunan ni Nathalia at hindi makasagot, nakaramdam siya ng takot kay Rio. Ibang-iba na siya sa dating Rio noon na halos sambahin siya. Umiling si Nathalia, ayaw kong sumama sayo, sagot niya rito, nginisihan siya ni Rio. Sa presento tayo. Baka nakakalimutan mong NBI agent ako. Paalala niya kay Nathalia. Muling naalala ni Nathalia ang nangyari noon. Nag-init ang gilid ng mga mata niya ngunit pinigilan niyang umiyak. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa harap ng binatang may galit sa kanya. Pakiusap, hayaan mo na lang akong mabuhay ng normal. Hiling niya kay Rio. Umaasa siyang palalayain ito ng binata at hahayaan lamang. Demonyong ngumisi si Rio. Alam mo ba kung anong pakiramdam sa loob ng malaking bilibid? Sa masikip at mainit na Bartolina. Alam mo ba yun Nathalia? Kalmadong tanong ni Rio kay Nathalia. Gusto niyang iparating sa dalaga ang pinagdaanan niya sa kulungan. Umiling si Nathalia. Hinailan niya ang siko na hawak ni Rio ngunit hindi niya iyon binitawan. Kung anuman ang naging kasalanan ko noon ay hindi ko sinasadaya. Patawarin mo ako kung nalagay kita sa kapahamakan. Diniinan ni Rio ang kamay sa braso ni Nathalia. Para niyang hinihinto ang pagdaloy ng dugo ni Nathalia. Rio, nasasaktan ako. Protesta ni Nathalia ngunit hindi siya pinakinggan. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Ang sumama sa akin para magbayad ng utang o ipakukulong kita. Napalunok si Nathalia. Maraming paghihirap na ang kanyang naranasan at kung makukulong siya ay baka mas lalong mahirap doon. Hinanap niya ang sarili at nag-isip ng tama. Ayaw kong pinaghihintay. Sumagot ka. Mariin na sabi ni Rio. Hindi makakilos si Nathalia at nawalan ng sasabihin. Nang hindi na ito sumagot ay hinayla siya ni Rio papunta sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Parang nalasing si Nathalia na nahulog sa bitag ni Rio. Ang nasa isipan niya ay hindi sang-ayon sa puso niya. Kaagad na pinaandar ni Rio ang sasakyan at nilisan ang lugar na iyon. Walang imak si Nathalia sa biyahe at iniisip ang naiwan. Paano na si Lola Dolores? Sina Tim at Do ay siguradong hahanapin siya ng mga iyon. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang sling bag. Mabuti na lang at dala niya iyon dahil naroon ang kanyang cellphone at kaunting pera. Sa isip ni Nathalia ay hindi bale na lang at tatawagan niya si Tim upang ipaalam kung nasaan siya at para hindi mag-alala si Lola Dolores. Mag-uumaga na nang marating nila ang magarang subdivision. Ipinasok ni Rio ang kanyang sasakyan sa malaking garahe. Gamit ang remote ay kusa iyong nagsara pagkapasok nila. Ito ba ang bahay niya? Tanong ni Nathalia sa kanyang sarili. Tahimik siyang bumaba at sumunod sa masungit na kasama. Halos maluha si Nathalia nang maalala na naman ang buhay niya noon. Maganda ang loob ng bahay ni Rio na siyang nagpapaalala sa kanya sa kanilang magarang mansyon noon. Bigla siyang natauhan sa malalim na pag-iisip nang tawagin siya ni Rio. Nasa maid's room ang kwarto mo. Simula ngayon ay magiging katulong ka sa bahay ko. Napatitig siya kay Rio. Maid's room. Katulong. Tama ang naririnig niya. Anong tinatayo mo dyan? Sumunod ka sa akin at sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Masungit pa rin ang binata sa kanya. Ininda ni Nathalia ang pagsusungit ni Rio. Total kasalanan naman niya kung bakit nagkakaganito ito. Binuksan ni Rio ang maliit na pintuan katabi ng kusina. Sumalubong kay Nathalia ang maliit na silid. May maliit roon na kama at maliit na aparador sa may gilid. Okay na rin iyon sa kanya. Mas maluwang pa nga ito kaysa tinitirahan nila ni Lola Dolores. Tumikim si Rio. Nilinggan siya ni Nathalia. Simula bukas ay magtatrabaho ka na sa bahay ko. Magluto, maglinis, maglaba, at magplantsa. Maliwanag. Bilin sa kanya ni Rio. Ang aura nito ay hindi nagbabago. Mas lalo pa itong nagiging masungit. Hindi sumagot si Nathalia pero nakikinig naman ito. At isa pa, tawagin mo akong sir. Simula ngayon, dagdag niya. Kumunat ang noo ni Nathalia. Rio, sir, tawagin mo akong sir. Hindi ko gagawin yan Rio, seryoso niyang sagot. Napapikit si Rio sa tigas ng ulo ni Nathalia. Amo mo ako at katulong na kita, wala akong pakialam kung sino ka, hindi kita tatawaging sir, baka.
Nakakalimutan mong ipinilit mo sa akin ang trabahong ito, masama niyang tiningnan si Rio, nagagalit na rin ito. Humakbang palapit sa kanya si Rio kaya naman napaatras malapit sa kama si Natalia. Nang isang dangkal na lang ang pagitan nilang dalawa ay huminto si Rio sa tapat niya. Bamulong. Baka nakakalimutan mong ipinaako mo rin sa akin ang krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Kinilabutan si Natalia sa paraan ng pagkakasabi roon ni Rio. Ayaw na niyang balikan ang masamang bangungot na iyon sa buhay niya. Natatakot siya at nanginginig. Hindi ko sinasadya, bulong ni Natalia. Itinulak siya ni Rio sa kama at dumagan ito sa kanya. Napasinghap si Natalia sa marahas na galaw ni Rio. Pagbabayaran mo ang lahat. Nag-uumpisa pa lang ako. Pinatakan niya ng halik ang leeg ni Natalia. Biglang nanindig ang balahibo ni Natalia. Kinilabutan siya kay Rio. Itinulak niya sa dibdib si Rio. Umalis ka nga dyan. Asek niya rito. Bakit? Natatakot ka na ba sa akin? Hindi ako takot. Umalis ka dyan sabi gigil niyang sabi. Nginisihan lang siya ni Rio at balak ng ibaba ulit ang mukha upang halikan siya sa kabilang leeg niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagsalubong ang kilay ni Rio, nakahinga naman ng maluwang si Natalia dahil hindi na ituloy ni Rio ang nais. Itinungkod ni Rio ang kamay sa gilid ni Natalia at dinukot ang tumutunong na cellphone sa kanyang bulsa. Kaagad niya iyong sinagot. Honey, nasaan ka na ba? Kanina ka pa namin hinihintay rito. Nandito na rin ang mga magulang natin. I love you, sabi ng nasa kabilang linya. Narinig ni Natalia ang lahat ng sinabi nung babae sa kabilang linya. Sige magbibihis lang ako, sagot niya rito. Kaagad na pinatay ni Rio ang cellphone at tiningnan si Natalia na hanggang ngayon ay nasa ilalim niya. Aalis ako. Paalam niya kay Natalia. Kaagad itong umalis sa ibabaw ni Natalia. Napaupo na rin si Natalia at hindi na sinundan ng tingin si Rio nang lumabas ito sa silid niya. Honey, kasama ang mga magulang natin. Tumatak iyan sa pandinig ni Natalia. Hindi niya makalimutan at parang kapangyarihan. May asawa na ba si Rio? 2 taon na ang nakalipas, imposibleng hindi pa ito naghahanap ng babaeng makakatuwang sa buhay. Biglang sumakit ang isang parte sa puso ni Natalia. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng maliit niyang kama. Pinaikot niya ang mga braso sa tuhod at tahimik na umiyak. Kunot noong pumasok si Rio sa conference room kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang at iba pang mga shareholders. Naroon rin si Nick Ole kasama ang kanyang mga magulang. Ito na ang huling pag-attend ni Rio ng conference meetings dahil umalis na siya ng tuluyan sa kanilang kumpanya. Naging maayos ang lahat. Sabay-sabay na rin silang kumain ng tanghalian. Ang tanging napansin lang ni Rio sa kanyang sarili ay nanlalamig na siya kay Nicola. Hindi na niya ito nagagawang tingnan ng matagal katulad ng dati. Siya ba ay nagkasala? O talagang nagkasala sa nobya dahil dinala sa bahay niya si Natalia? Napabuntong hininga si Rio. Nasa daan na siya pauwi. Iniwan niya si Nicola sa opisina at nagpaalam na may gagawing importante. Buhat kaninang umaga ay hindi niya maiwasang isipin si Natalia. Tinawagan niya si Joseph, ang kanilang driver na dalhan ng makakain si Natalia sa bahay niya at mahigpit na ibinilin na isara ang bibig. Makita ang makita, marinig ang marinig. Nang paliko na si Rio para umuwi ay nagbago ang isip niya, tinawagan niya sina Clark at Garen at niyayang uminom. Anong problema Rio at naglalasing ka? Nakangising tanong ni Garen. Tumawa si Clark. Napitas na nga ang bulaklak sa kabilang bakuran ay problemado pa sa buhay. Hindi ko talaga kayo maintindihan na mayayaman. Paano isang kahig at isang tuko lang ako? Napapailing ito habang nagsasalita. Inabot ni Rio ang baso niya at sinaid ang laman. Gusto ko lang uminom, may problema ba doon? Bilang niya sa dalawang kasama na lihim siyang pinagtatawanan. Binalingan ni Garen si Clark at nginisihan, Leon naman pala Clark, bakit pakiramdam mo ay ikaw pa ang dehado, makahulugan na tanong ni Garen, pinatatamaan niya si Rio kung sakaling makuha ang kanyang sinabi. Ngumisi si Clark at inubos na rin ang laman ng baso. Paano kasi pare? Mahal na mahal ko kaso hindi ko kayang aminin. Natatawa nitong sabi kay Garen. Pabalang na ibinaba ni Rio ang baso niya sa lamesa nila. Naglikha iyon ng ingay at pati katabi nila ay napalingon na rin. Problema, nito, sa isip ni Clark, tumayo si Rio. May tama na siya at baka kapag uminom pa ay hindi na makauwi ng bahay. Mauuna na ako.
Mahina niyang sabi sa dalawa, liwan mo kami, ikaw kaya ang nagyaya. Ani Garen, tining-ala si Rio. Langhiya ka talaga, nanlalaki ang butas ng ilong ni Clark, tumalikod na si Rio at hindi sinagot ang dalawa. Hoy, sir, walang nagawa ang dalawa nang maglaho na lang sa paningin nila si Rio. Hinilat muna ni Rio ang kanyang ulo bago pinaandar ang kanyang sasakyan, kaya pa naman niyang magmaneho. Hindi nagtagal ay nakarating na ito sa bahay, kaagad na narinig ni Nat Haley ang tanong ng sasakyan, 8:00 na ng gabi, ginawa na niyang panghapunan ang natirang pagkain niya kaninang tanghalian. Tahimik lang si Nat Haley sa kanyang maliit na kwarto at hindi nag-abala na lumabas upang silipin ang dumating. Alam niyang si Rio lang iyon at baka kasama ang honey niya. Muli na namang tinusok ng karayom ang puso ni Nat Haley. Pasuray-suray na pumasok ng kusina si Rio, dumiretso siya sa kwarto ni Nat Haley nang hindi niya nakita ang dalaga sa kusina, kumatok siya ng isang beses. Samantala si Nat Haley naman ay tahimik lang na nakaupo, narinig niya ang katok ngunit hindi siya nagsalita. Buksan mo ang pinto. Parang tumalon ang puso ni Nat Haley sa paraan ng pagkakasabi roon ni Rio. Matapang at nakakatakot. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Nanginginig pa ang kamay niyang pinahihit ang serado. Bumungad sa kanya ang walang ayos na aura ng binata at nanuot na rin sa ilong niya ang amoy alak nito. Lasing ba ito? Mag-isa lang siya ngayon, nasaan kaya ang honey niya? Anong kailangan mo? Matapang na tanong ni Nat Haley, pinanggako na niya sa sarili na hindi siya magpapatalo kay Rio. Timplahan mo ako ng kape, utos niya rito, bukas pa ang umpisa ng trabaho ko, di ba? Tinaasan niya ng kilay si Rio at pinagsiklop ang mga braso sa baba ng dibdib niya. Matalim siyang tiningnan ni Rio, sumandal si Nat Haley sa pinto at hindi pinansin ang galit ni Rio. Ngayon. Kapag sinabi ko ngayon ay ngayon na. Single nito. Namaywang si Nat Haley sa harapan niya. Hindi ko gagawin, madiin niyang sagot, balak na niyang tumalikod upang isara ang pintuan nang ablutin siya sa braso ni Rio, napaijek si Nat Haley sa sobrang diin ng kamay ni Rio sa kanyang braso. Huwag mo kong tinatalikuran lang, sumunod ka sa utos ko. Nagbuga ng hininga si Nat Haley nang hilay na siya ni Rio palabas, wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod kay lakas nito kumpara sa kanya, parang hari na umupo si Rio paarap sa kay Nat Haley, ang mga mata ay Nasa kay Nat Haley. Halos hindi na magawang kumilos ni Nat Haley dahil naiilang siya rito. Kahit saan siya humakbang ay naroon rin ang mga mata ni Rio. Para ba itong CCTV camera at binabantayan siya? Mayroong coffee maker kaya naman gumawa si Nat Haley ng black coffee para kay Rio. Lasing tapos magkakape. Tanong ni Nat Haley sa isip. Bakit kaya hindi na lang ito matulog at nang mahimasmasan kaysa masungit na naguutos? Inilapag ni Nat Haley ang tasa ng kape sa harap ni Rio, hindi pa rin niya nilulubayan ng titig si Nat Haley. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, wala akong nilulutong agenda laban sa'yo, matapat na sabi ni Nat Haley. Sinisiguro ko lang, at pamamahay ko to, karapatan ko ang lahat, mayabang niyang sabi. Tinalikuran siya ni Nat Haley, pamamahay mo ang mukha mo, bulong niya nang hindi nililingon si Rio. Narinig ni Rio na nagsalita si Nat Haley ngunit hindi niya naintindihan. Anong sabi mo? Nilinggan siya ni Nat Haley, umiling nang makitang galit na ito. Wala, sagot niya. Tumayo si Rio at lumapit sa kanya. Napalunok si Nat Haley. Ano na naman kaya ang nais nitong gawin? Lumapit pa ng lumapit si Rio kay Nat Haley hanggang sa bumangga ang puwitan niya sa may lababo. Napakapit si Nat Haley sa sink at natatakot na tining-ala si Rio. Magkadikit na ang kanilang mga katawan na para bang iniipit siya ni Rio. Hindi mo pa ako lubusang kilala, bulong ni Rio sa tainga ni Nat Haley. Nagsitayuan ang balahibo ni Nat Haley sa batok, itinungkod niya ang isang kamay sa dibdib nito upang itulak. Lasing ka, magpahinga ka na lang, ngumisi si Rio, umangat ang kamay niya at isinuot iyon sa ilalim ng buhok ni Nat Haley. Kinakabahan si Nat Haley at natatakot na kay Rio. Rio, pigil nito, paano kung angkinin kita rito, mismo sa kusina? Kabanata 43, Rayas POV, napapangiti ako habang pinagmamasdan ang sarili ko sa harapan ng salamin, nang inig siya sa takot kanina nang ibulong kung gusto ko siyang angkinin sa loob mismo ng kusina. Nahimasmasan ako sa kalasingan at imbes na inumin ang kape kong tinimpla niya ay iniwan ko na lang sa lamesa. Marami pa akong plano at gustong malaman sa ngayon, pero hanggang maari ay hindi ako manlalambot sa kaniya.
Paggising ko kinabukasan ay itinuro ko kay Nat Haley ang mga dapat niyang gawin, napabilib niya ako nang ipagluto ako ng aking agahan, siguro sa lumipas na taon na namuhay siyang ordinaryong tao ay natutunan niya ang lahat. Hinahayan ko lang siya pero malamig pa rin ang pakikitungo ko. Hindi rin ako umalis ng bahay pero minsan ay pasilip-silip ako kung saan siya naroon. Nang makita ko siyang bitbit niya ang basket ng labahin ay sinundan ko siya. Naglalagay na siya ng damit ko sa loob ng washing machine. Labhan mo ng kamay, napalingon siya sa akin, ang maganda niyang noo ay kumunat ng 3. Ano, may washing machine naman at bakit ko palalaban ng kamay, sagot niya sa akin. Amo mo ako at ako dapat ang masusunod, doon sa labas, mayroong labahan roon, turo ko sa kanya sa maliit na pintuan palabas sa likod ng kusina. Huminga siya ng malalim, pabalang niyang hinugot ang mga labahin sa loob ng washing machine at ibinalik sa hawak niyang basket. Ayan, masaya ka na, pagkatapos niyang sabihin iyon ay tinalikuran na niya ako, nakangisi akong sinundan siya ng tingin. Bumalik ako saglit sa aking library, inisikaso ko na ngayon ang paghahanap kay Don August Pallis, ang kanyang mga kaibigan ay nalaman kung nasa ibang bansa ang mga ito, nakatakas sila nang mangyari ang investigasyon noon. At isa pang pinuproblema ko ay ang grupo ni Gilbert, mukhang malakas na tao ang kanyang konektado dahil kahit paulit-ulit itong nahuhuli ng mga pulisya ay nakakalaya pa rin sa kulungan. Nang matapos ko ang ginagawa ay kaagad kong sinilip si Nat Haley sa likod ng kusina, nagbabanlo na ito ng mga damit. Kinuha ko ang ratan na upuan at dinala iyon sa may gilid. Mayanhim ang mga kilos ko upang hindi niya ako marinig, nasa kabilang pader lang ako at nahaharangan na rin ng mga bulaklak. Tahimik akong nagsa-cellphone habang pinapakinggan siyang nagsasalita. Ang kuripot ng pangit na iyon, mayroon naman washing machine ayaw ipag-amit, kainin na lang kaya niya iyon. Malupit nitong sabi, gigil at hinahagis ang mga labahin, nang sinilipan ko siya ay sinipa pa niya ang maliit na balde, kumunat ang noo ko at lihim na napangiti. Muli siyang tumahimik sa pagsasalita, kung hindi pa niya ako makikita ay baka kunan ko na ito ng sekretong video, nakakatuwa siya habang nagagalit sa akin. Tiningnan ko ang cellphone ko, balak ko nang buksan ang email ko nang magsalita si Nat Haley sabay saboy ng tubig mula sa kanyang pambanlo. May araw ka rin sa akin, Rio. Muntik na akong mapamura nang tumama sa akin ang isang baldeng tubig, napatayo ako bigla at parang basang sisiw dahil mula ulo hanggang paa ay napaliguan ako. Nang umangat ang mukha ko sa kanya ay nanlalaki ang mga mata nito, naiwan pa sa ere ang hawak niyang balde, tila nagulat rin at hindi inaasahan na ako ang natapunan niya. Matalim ko siyang tiningnan, dahan-dahan niyang naibaba ang hawak niyang balde at naglakad palapit sa akin. Sorry, mahinhin niyang sabi, kinuha niya ang bimpong nakasabit sa kanyang balikat at pinunasan ang mukha ko. Gumalaw ang Adam's apple ko at humigting ang aking panga. Mariin ko siyang tiningnan. Napalunok siya sabay kamot ng batok. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak ng bimpo at pinigilan ko siya sa pagpupunas sa mukha ko. Sinadya mo, nagagalit kong tanong sa kanya, umiling siya. Hindi ko naman alam na nariyan ka pala, sagot niya sabay turo sa kinauupuan ko. Hinawakan ko siya sa braso at sinalya sa pader. Rio, nasasaktan ako, mahina niyang sabi, sinubukan niyang tanggalin ang kamay ko sa braso niya. Sa susunod na mabuhusan mo ako ng tubig, makikita mo ang parusa ko sa'yo, pabalang kong ibinaba ang kamay niyang hawak ko, napasandal pa siya sa pader at natatakot na tumingin sa akin, ganyan nga Rio, maging matapang ka at para matakot siya. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay kaagad akong naligo, sa tapat ng shower ay sinuntok ko ang pader kung saan ako nakaharap. I'm sorry baby, bulong ko. Pagkatapos ay sinutok ko ulit ang matigas na pader, hindi ko sinasadyang saktan ka ng ganoon, napahilamos ako ng mukha at muling itinapat sa shower ang buo kong katawan upang mahimasmasan sa galit. Rio, hindi ka pa ba napapagod sa kahahabol kina Benji Amen at Derek? Banyag na ang mga illegal nilang gaiin 2 taon na ang nakalipas, ibinaon na iyon sa limot dahil wala na ring patutunguhan ang paghabol sa kanila gayong nasa ibang bansa sila, seryoso si Chief Alvarez habang pinagsasabihan niya ako. Si Don August Pallis ang una kong dahilan kaya ako bumalik sa trabaho, gusto ko siyang mahanap, sagot ko kay Chief. Umiling si Chief Alvarez, ano pa ba ang mahihita mo sa Don na iyon? Sigurado akong naghihirap na iyon kung saan man siya naroroon. Bumuntong hininga ako, hindi pa rin ako titigil. At isa pang pinuproblema ko ngayon ay ang grupo ni Gilbert, mukhang malaking tao ang kapit dahil palagi siyang nakakalaya sa kulungan. Tumango si Chief, sumang-ayon sa sinabi ko,
Alam kong nalaman na niya ang tungkol kay Gilbert, may duda akong may konektado ito sa magkakaibigan na target ko. Dati niyang pagmamay-ari ang isang malawak na lupain sa Quiapo ngunit naibenta na niya ito noon, iyan ang nakuha kong impormasyon tungkol sa kanya. Hindi ko lang moari kung bakit pa niya binabalikan ang mga taong nakatira sa Quiapo na dati niyang pagmamay-ari, o baka naman sadyang gusto lang niya manggulo. Pinagsalikop ni Chief Alvarez ang kanyang mga kamay sa may likod, naglalakad-lakad ito sa harapan ko. Naghahanap pa ako ng kasagutan sa ngayon, sir. Ani ko sa kanya. Tumango si Chief Alvarez, nag-usap pa kami tungkol sa trabaho. Labis rin na nagalak si Chief Alvarez sa pagbabalik ko sa Team Agila. Nang sumapit ang hapon ay sinundo ko si Nicola sa kanyang opisina. Nakakalimutan ko na siya simula nang mahanap ko si Natalia. Papasok na ako sa loob ng kanyang opisina nang marinig kong may kausap siya sa cellphone. Hindi ako gumawa ng ingay at nakinig ng tahimik. Ano, babalik na sina Tito Benjamin at Tito Derek rito sa Pilipinas, hindi ba siya natatakot na hanggang ngayon ay pinapahanap pa rin sila ng fiancé ko? Sabi nito sa kausap, tumawa pa siya ng pagak. Baka gusto nilang ilibing sila ng buhay ni Rio, sabihin mo sa kanila na mainit pa rin ang sitwasyon rito sa Pilipinas lalo na at bumalik na si Rio sa dati niyang trabaho, umigting ang pangako, tama nga ang hinala ko tungkol kay Nicola, may konektado siya kila Benjamin at Derek. Sino ka ba, Nicola? Huwag mo sanang harangin ang dadaanan ko kung hindi pati ikaw ay ipapaligpit ko. Humakbang ako paatras, tahimik kong nilisan ang kanilang kumpanya. Nang tawagan niya ako at tinatanong kung nasaan ako ay sinabi kong masama ang pakiramdam ko, gusto niya akong puntahan sa penthouse ko ngunit sinabi kong wala ako doon at umuwi ako ng mansyon. Pagka-uwi ko ng bahay ay kaagad akong dumiretso sa library ko at idinagdag sa listahan si Nicola. Nang lumabas ako mula sa library ay nakita kong nagliligpit si Natalia sa sala, ang galit ko kanina ay sa kanya ko na naman maipapalabas. Hindi malinis tong TV, ulitin mo ang pagpunas, mariin kong utos sa kanya, pinaraanan ko pa ng hintuturo ang ibabaw ng TV. Naninkit ang mga mata niyang tumingin sa akin, hindi siya sumagot, dinampot ang basahan at lumapit sa kinatatayuan ko. Ikaw ang magpunas kung hindi ka kontento sa trabaho ko, inilahad niya sa akin ang basahan, nang hindi ko iyon tanggapin ay ibinato niya sa dibdib ko. Ang tapang talaga ng Reyna ko, lalapitan ko na sana siya upang ablutin na naman sa braso nang umangat ang sipa niya sa akin, muntik na ako roon kung hindi ko naagapan ang malupit niyang paa ay baka tumama na iyon sa mukha ko. Nanatiling nakataas sa dibdib ko ang isa niyang paa, mahigpit ko iyong hinawakan. Lumalaban ka na ha. Hilaw akong ngumisi sa kanya, masama niya akong tiningnan, hinayla ko ang paa niya at pinaikot ko sa baywang ko, kaagad ko naman ay nalalayan ang likod niya upang hindi siya matamba. Rio, napatili siya sa gulat dahil sa ginawa ko, naisuot niya ang kamay sa ilalim ng kilikili ko at yamakap sa akin. Sisipain mo talaga ako ha, sa mukha ko pa mismo, sinabayan ko ng mahinang tawa ang sinabi ko sa kanya. Baliw ka kasi, kung hindi mo gusto ang paglilinis ko dito sa bahay mo. Pabalaykan mo ako sa Quiapo at hayaan mo na lang akong mabuhay roon ng tahimik, nagagalit pa rin ito habang nagsasalita. Binitiwan ko ang paa niya, hinding-hindi mangyayari ang hiling mo, senggal ko sa kanya. Inangat niyang muli ang kamao niya para suntukin ako, naagapan ko ang braso niya, isinunod niya ang sipa, nakailag ako at lumayo sa kanya. Sa sobrang galit niya sa akin ay hinabol ako at pinagsisipa, pumaikot kami sa sofa, dinaig pa namin ang naglalaro sa malawak kong sala. Nang hindi niya ako matamaan ay mas lalo itong nagalit, ninisihan ko siya at hinamon kaagad na umangat ang paa niya ngunit tumama iyon sa babasaging flower vase, nahulog sa sahig at naglikha ng ingay. Agad kaming napahinto, madilim ko siyang tiningnan pero hindi ito nagpasindak. Hindi ka kakain mamaya, ibabawas ko ang halaga niyan sa serbisyo mo rito, seryoso kong sabi. Nang tingnan ko ang mga mata niya ay umaapoy na ito sa galit. Hindi na ako kakain kung yan ang gusto mo, bahala ka rin maglinis riyan, sigaw niya sa akin. Tinalikuran niya ako at naglakad papasok sa kusina, ako ang nagsimula ng gulo kaya heto ako rin ang magliligpit, napahilot ako ng sentido sabay kamot ng batok. Ang tigas ng ulo, bulong ko sa sarili, pasado 9:00 na ng gabi ay hindi pa rin siya lumalabas sa kanyang kwarto, tapos na rin akong gumawa ng hapunan namin pero parang tinutuhan yata na hindi nakakain. Pinuntahan ko siya at kinatok ngunit hindi niya ako sinasagot, bigla akong nag-alala at kinabahan, hinanap ko ang susi ng maid's room at patakbong bumalik.
Nang mabuksan ko ang pinto ay tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kama, napasapo ako ng mukha, buong akala ko na ay may ginawang masama sa kanyang sarili. Hindi ako magpapakamatay kung iyan ang iniisip mo, seryoso itong tumingin sa mukha ko na para bang nakuha niya kaagad ang pag-alala ko. Mabuti naman, baka nakakalimutan mong marami ka pang utang na pagbabayaran sa akin kaya dapat lang na mabuhay ka pa ng matagal. Ninisihan ko siya, tumayo siya, lumapit sa akin. Bumaba ang paningin ko sa kuyom niyang kamao, naging alerto ako at baka tumama na naman iyon sa akin nang hindi ko maagapan. Ano bang kailangan mo sa akin, Rio? Lumipas na ang taon at nabaon na sa limot ang kasong iyon, hindi ka pa ba masaya na wala ng ari-arian ang daddy ko dahil naibunyag na ninyo sa publiko ang lahat ng illegal niyang gawain? Laman kami ng buong newspaper at balita rito sa Pilipinas, hindi ka pa ba masaya ha? Sarkastiko niyang tanong sa akin, lumapit pa ito sa akin. Alam kong nagkasala ako sa iyo noon pero alam mong hindi ko iyon sinasadya, dagdag pa niya. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Kung hinuli mo ako para kumuha ng impormasyon tungkol sa daddy ko, pues, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon dahil wala akong alam at hindi ko alam kung saang lupalop sila ng mundo pumunta, paliwanag niya sa akin. Demonyo ko siyang inisihan, hindi pa kita napapahirapan at Hailey kaya bakit kita pakakawalan ng ganun lang kab-iles, pabulong kong sabi. Itinulak niya ako sa dibdib, tiningalan niya ako, ang mga matang hindi ko pinagsasawaan na titigan ay nakatingin na sa akin ngayon, para akong nanlumo at gusto ko siyang yakapin. Nagkakasakitan lang tayo Rio, pakiusap, pakawalan mo na ako, magpapakalayo-layo na ako at hinding-hindi na magpapakita sa iyo, pangako, seryoso na ito. Yumuko ako, hindi siya pwedeng mawala sa akin, ayaw ko siyang umalis. Kumain ka na, pag-iiba ko sa usapan, nagbuga siya ng hininga. Kabanata 44 Third Person POV Dumaan ang mga araw na magkasama sa iisang bahay sina Rio at Nathalia. Ang ugali at pakikitungo ng binata kay Nathalia ay mas lumala pa, pal-otos at laging nakasigaw. Mas dumobol na rin ang pagsisikap ni Rio tungkol sa paghahanap kay Don August Pallis, wala siyang sinasayang na araw at palaging nakikibalita sa mga lalaking kinuha niya upang hanapin sa buong Pilipinas si Don August. Naging malapit na rin siya lalo kay Nicola upang kumuha pa ng mga impormasyon, at sa tuwing umuwi namang galit ay palaging si Nathalia ang sumasalo ng galit niya. Nathalia, sigaw ni Rio, nakaupo siya sa sala at nanonood ng balita. Muntik nang mabitawan ni Nathalia ang hinuhugas niyang plato, katatapos lang nila mag-agahan at nagliligpit na siya. Ano na naman kaya ang problema ng lalaking to, kumunat ang noo ni Nathalia, lumabas sa kusina na bitbit pa ang sponge na hindi niya namamalayan. Nabungaran niya si Rio na nakaupo pa sandal sa sofa, ang nga paa ay nakapatong sa maliit na lamesang harapan niya. Bakit? Naiinis na tanong ni Nathalia, matamlay siyang nilingon ni Rio. Timplahan mo nga ako ng kape. Sabi niya rito, nangitngit ang mga ngipin ni Nathalia kung nasa lalamunan lang niya si Rio ay nilunok na niya ito sa sobrang inis niya rito. 2/11, magpapatimple ka lang ng kape ay para ka nang mamamatay kung makasigaw, naiinis pa rin na sabi ni Nathalia. Nagrereklamo ka pa, ani Rio, umupo ng maayos at tining-ala ang dalaga. Sa inis ni Nathalia sa kanya ay ibinaton niya kay Rio ang hawak niyang sponge. Tumama iyon sa braso ni Rio. Tumalsik pa sa mukha niya ang sabon na nakababad roon. What the hell, mariin na nagmura si Rio, what the hell ka rin, mura rin dito ni Nathalia. Inakala niyang siya ang minura ng binata kaya naman hindi ito nagpatalo. Nagsalubong ang mga kilay ni Rio, tumayo siya at balak lapitan si Nathalia ngunit pumihit na ito pabalik sa kusina. Sinundan siya ni Rio na bitbit ang sponge na tumama sa kanyang balikat, ang moldita pa rin ng reyna niya, walang pagbabago ang ugali nito. Nang makita ni Nathalia na sumunod ito sa kusina ay matapang niyang hinarap si Rio. Bakit ka sumunod rito? Igagawa po kita ng kape at dadalhin ko roon pagkatapos itinuro pa niya ang sala. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo na pamamahay ko ito at karapatan ko ang lahat, anong pakialam mo kung sumunod ako at dito ko maisipan magkape, inis niya rin na sagot kay Nathalia. Bahala ka nga dyan, tinalikuran na siya ni Nathalia at gumawa ng kape. Lihim nang umisi si Rio, madalas na niyang naasar ngayon si Nathalia, inilapag ni Nathalia ang tasa sa harapan nito, kaagad naman iyon na dinampot ni Rio at hinigop ng hindi hinihipan. Ouch, sigaw nito dahil napaso, tanga ka ba ha? Hindi mo ba alam na kagagawa lang niyan at ininom mo kaagad, Rio? Hindi yan malamig na tubig,
mainit yan na kape, paliwanag niya kay Rio. Masama siyang tiningnan ni Rio, buong akala na ni Rio ay dadaluhan siya nito at mag-alaala ngunit mali siya, pinagalitan pa siya at tinawag na tanga. Kumuha ng tubig si Nathalia at ibinigay iyon kay Rio, agad naman na tinanggap iyon ng binata dahil natakot na baka bigla na lang ibubos sa kanya. Patalikod na si Nathalia upang tapusin ang hog-asin nang magsalita si Rio. Mag-grocery tayo mamaya, seryoso nitong sabi, hindi siya nilingon ni Nathalia, ipinagpatuloy ang hog-asin. Hindi ako sasama, kaya mo na yon, sagot niya rito, bakit ba siya sasama rito ngayong asar na asar siya sa pagmumukha ni Rio? Nilapitan siya ni Rio, muntik nang mapamura si Nathalia nang eye measure ni Rio ang baba ng kilikili niya. Ano bang size ng bra mo? Tanong niya kay Nathalia, biglang napaharap sa kanya si Nathalia, nagulat at nahiya, kaya pala hinawakan siya roon ni Rio dahil sinasize ang bra niya. Napalunok si Nathalia at nagbara ang lalamunan, ngumisi si Rio na parang halimaw. Gusto mong eye measure ko? Bulong niya rito, nagsitayuan ang balahibo ni Nathalia, pinag-cruise ang mga kamay sa dibdib niya, para bang pinoprotektahan niya ang dalawang dibdib kung sakali na hawakan nga iyon ni Rio. Napapikit si Rio at hinilat ang sintido, iba ang inisip ni Nathalia. Sumama ka na lang sa akin at para makapamili ka na rin ng mga gamit mo, sabi niya rito, halos kumupas na kasi ang suot nitong leggings dahil iyon parati ang kanyang nasusuot. Mga damit lang ni Rio ang nahihiram niya at napakalaki pa iyon sa kanya. Nahihiyang tumango si Nathalia, lumabas na rin si Rio mula sa kusina. Pumunta sila sa pinakmalapit na mall, agad siyang hinayla ni Rio sa pamilihan ng mga damit, ayaw pang kumuha ni Nathalia kaya si Rio na ang kumuha ng mga long sleeve at t-shirt, pagkatapos ay ipinatong iyon sa dibdib ni Nathalia para isukat sa kanya. Nilagay ni Rio sa cart ang mga napiling damit para kay Nathalia, sa isip ni Nathalia ay bakit pa siya isinama nito kung ito lang naman pala ang masusunod sa pamimili, kumuha rin si Rio ng mga leggings at shorts. Nang madako ang tingin ni Nathalia sa ngaling Aries ay bahagya siyang napangiwi, lumapit sa kanya si Rio at bumulong sa tainga niya. Gusto mo bang magsuot ng ganyan, pero sinisiguro kong doon ka na matutulog sa kwarto ko, nakangisi niyang bulong kay Nathalia. Matalim siyang tiningnan ni Nathalia, nandidiri itong lumayo kay Rio, mahinang tumawa si Rio, naasar na naman si Nathalia. Si Nathalia na ang kumuha ng kanyang panloob at inihagis iyon sa cart na tulak-tulak ni Rio, isang beses pa iyon pinasada ni Rio ng tingin, kunot noo itong sumunod kay Nathalia. Pagkatapos nilang mamili ng mga damit ay lumipat naman sila sa pamilihan ng pagkain, nang matapos sila ay kaagad rin silang umuwi. Nasa parking na sila at nagtatalo kung sinong maglalagay ng mga bilihin sa likod ng sasakyan. Namaywang si Nathalia, sasabihin mo na naman sa akin na katulong mo ako kaya ako ang magbubuhat dyan sa likod ng sasakyan, hindi ko gagawin, never, umigting ang panga ni Rio, napahilamos ng mukha. Bilisan mo na lang at nagugutom na ako, utos niya rito. Inirapan siya ni Nathalia, pinagsiklop ang kamay sa baba ng dibdib, nanatali siyang nakatayo at hindi sumusunod. Mamatay ka na sa gutom, hindi ko gagawin yan, sagot niya kay Rio. Putya, hindi pa natatapos ni Rio ang pagmumura ng murahin siya pabalik ni Nathalia. Putya Karen, sigaw niya kay Rio, pangalawang beses na siyang minura ni Nathalia, sa isip ni Rio ay saan kaya niya natutunan ang pagmumura. Padibog na kinuha ni Rio ang cart, wala na siyang magagawa dahil palaban si Nathalia kahit nasasaktan. Pumasok ka na doon sa sasakyan, kaagad naman na tinalikuran siya ni Nathalia, para itong reyna na nagmarcha sa harap at pumasok na sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa bahay ay hindi na muling nakipagtalo sa kanya si Rio, siya na ang nagbuhat dahil alam niyang makikipagtalo na naman itong reyna niya. Ipinasok muna ni Nathalia sa kwarto niya ang mga pinamili niyang gamit, pagkatapos ay lumabas siya sa kusina upang ayusin ang kanilang groceries, nasa sala si Rio kaya naman komportable siyang makakagalaw, walang matang nakatitig sa kanya sa bawat kilos niya. Samantala si Rio ay tahimik na nanigaryo sa labas ng bahay habang naghihintay ng hapunan, bahagya siyang nagulat nang may magbusina sa harap ng gate niya. Napamura siya ng mahina nang makita si Nicola, ang maling pagkakataon naman kasi itong dumating. Sinalubong niya ang nobya at nginitian, ikaw ha, bihira na kitang makita ngayon dahil narito ka na pala sa subdivision, kung hindi pa kita pinuntahan sa mansyon ninyo ay hindi ko malalaman na narito ka pala, nagtatampong sabi ni Nicole kay Rio. Pasensya na,
Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko, sagot niya sa nobya. Hinawakan siya ni Rio sa kamay at niyaya sa loob. Nang nasa sala na sila ay nakaamoy ng rekado si Nicole kaya naman napatingin kay Rio. May katulong ka ba rito, honey? Tanong niya. Tumanggaw si Rio. Nasa kusina nagluluto, dito ka na rin maghapunan, aya ni Rio sa kanya. Ngumiti si Nicole, pwede ba akong pumasok sa kusina honey, palem nito kay Rio. Tumango naman si Rio at sinamahan siya nito. Naghihiwa na ng rekado si Natalia nang biglang napalingon dahil narinig niyang may pumasok, muntik na niyang mabitawan ang hawak niyang kutsilyo nang makita ang matangkad na babaeng kasama ni Rio. Balingkinitan ang katawan at blonde ang buhok, nakasuot ng mataas na high heels at mixing vestida, napakaganda niya. Ngunit ikinagulat ni Natalia nang matitigan niya ito, pamilyar sa kanya ang babae, siya iyong kausap ni Rio noon sa okasyon ni Derek. Napatitig rin si Nicole kay Natalia, kahit kapasin na ang suot ni Natalia ay hindi nagkakamali si Nicole na ito ang anak ni Don August Palis ang lady boss ni Rio noon. Hay, alanganin na ngumiti si Nicole kay Natalia. Biglang nag-init ang dulo ng mga mata ni Natalia, sa isip niya ay ang kapal ng mukha ni Rio at niyaya pa talaga ang nobya, hindi niya sinagot si Nicole at matalim na tiningnan si Rio, humalikip-kip si Rio at some andal refrigerator. Tulungan na kita, masayang sabi ni Nicole, tiningnan siya ni Natalia. Huwag na. Kaya ko na to, tumikim si Rio, honey, bakit hindi ka nalang manood ng TV sa sala at hayaan mo nalang yang kasambahay ko na gawin ang pagluluto, sabi niya kay Nicole. Parang binuhusan ng apoy si Natalia pagkarinig ng sinabi ni Rio. Tumawa si Nicole, ang lupit mo naman honey, baka mamaya ay lagyan niya ng lason, sagot niya rin kay Rio. Nang gagalaiti ang mga kamay ni Natalia at sa amumang oras ay masasabunutan niya ang marting babae na ito, hindi niya pinansin si Rio at Nicole na nagbibiroan sa kanyang tabilang, nagpatuloy siya sa, honey di ba paborito mo ang kare-kare, gusto mo ipagluto kita ng paghihiwa ng mga rekado. Ganon, nakangiting binalingan ni Nicole si Rio na hanggang ngayon ay nakasandal pa rin sa refrigerator. Tumango siya kay Nicole pero ang mga mata ay nasa kay Natalia. Sige, maiksi niyang sagot sa nobya, muli na naman nagsalita si Nicole.